Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 361 hanggang 370. Kabanata 361, ang plano ni Otis Radcliffe sa Lungguhit 1. May plano ka ba? Lumingon si Zaid Radcliffe, nagulat, at tumingin kay Otis Radcliffe. Ang kanyang apo ay tila naging isang ganap na ibang tao, hindi lamang malalim na nauunawaan ang higit na kabutihan ngunit natutong gamitin ang kanyang utak. Ito ay isang bagay na hindi maisip sa nakaraan. Kung sa simula pa lang ay ganito na si Otis, wala na sanang pagkakataon si Keller Radcliffe na umangat sa kapangyarihan, at hindi na niya kinailangan pang saktan ang isang buong host ng mga tao para lang maprotektahan si Otis. Ngayon ay marami ng reklamo sa loob ng pamilya, kaya lang bilang paggalang sa kanyang prestihiyo, walang nang ahas na sabihin ang mga ito ng tahasan. Ngunit hanggat babalik ang alibughang anak, iyon ay isang magandang bagay. Napuyat ako buong gabi kagabi, iniisip ang bagay na ito, mahinang umubo si Otis at sinabing, dahil hindi tayo mas malakas, kaya lang natin silang lampasan, kabkuban si Wei para iligtas si Zhao, at magsimula sa pinakamahinang punto ni Julius Reed. Ipagpatuloy ang pagsasalita, nagliwanag ang mga mata ni Zaid Radcliffe, tumango siya, na nagpapahiwatig na magpatuloy si Otis. Maraming beses na niyang nakita ang mga kakayahan ni Julius Reed, at kahit na maraming magagaling na martial artist ay maaaring hindi niya makakapareha. Ito ay eksaktong dahil dito na siya ay nag-alinlangan na kumilos, nagpas siyang magmasid at maghintay para sa tamang pagkakataon. Gusto ni Julius Reed si Keller Radcliffe. Napaawang ang bibig ni Otis sa malamig na ngiti, kahit na marami siyang kakilalang mayayamang tao, natutuwa pa rin siya kay Keller Radcliffe, kahit nagugugol ng matinding pagsisikap para tulungan si Keller Radcliffe na agawin ang kapangyarihan. Kung hindi niya ito tunay na gusto, sa katayuan at kayamanan niya ngayon, anong klaseng babae ang hindi niya mahahanap? Nang sabihin niya iyon, naalala rin ni Zaid Radcliffe ang mga pangyayari sa nakalipas na 3 taon. Bagamat sinumpa ng lahat si Julius Reed bilang inutil, ang tinaguriang inutil na lalaking ito ay naging lubos na sunod-sunurin kay Keller Radcliffe sa loob ng 3 taon. Pagkatapos, nang siya ay naging malakas sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang mga salungatan sa Radcliffe family ay nagmula sa Keller Radcliffe. Si Julius Reed ay hindi kailanman aktibong naghanap ng anuman para sa kanyang sarili, kabilang ang pagkuha sa posisyon ng tagapangulo ng Radcliffe Group, ibinigay pa niya ang lahat ng kanyang mga bahagi kay Keller Radcliffe, na patuloy na naging mabuting asawa. Kung hindi niya talaga siya mahal, bakit gagawin ng isang lalaki ang ganoong bagay? Sinasabi mo bang magsimula tayo sa Keller Radcliffe? Si Zaid Radcliffe ay napakatalino, at nang marinig ang mga salita ni Otis, naunawaan niya ng malinaw ang bagay na iyon. Kahit na ang dalawa ay diborsyado, ang Knox Ridge ay higit na nakikialam. Isa pa, sa huling pagkakataon sa pasukan ng grupo, nakitang magkasama ang dalawa, at palaging nagdududa si Zaid Radcliffe sa pagiging totoo ng kanilang hiwalayan dahil dito. Dati, ang kanyang iniisip ay tungkol lamang sa kung paano patayin si Julius Reed, hindi kailanman isinasaalang-alang na magsimula sa ibang anggulo. Ayon sa mga salita ni Otis, si Keller Radcliffe talaga ang pinakamalaking kahinaan ni Julius Reed. Ang kanyang pinakamalaking vulnerable na lugar. Ano ang gusto mong gawin? Tumingin siya sa apo, nanlambot ang mga mata. Sa landas na ito, sigurado siyang makakamit niya ang magagandang bagay. Nalaman ko dati, ang napakakahangahangang babae na iyon sa panig ni Keller Radcliffe ay may malaking koneksyon kay Julius Reed. Kung padalos-dalos nating kontrolin ang Keller Radcliffe, natatakot ako na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng hakbang bago mamatay sa kamay ng babaeng iyon, sabi ni Otis, na nagsimulang sabihin kay Zaid Radcliffe ang plano batay sa kanyang pagsusuri at impormasyong iniimbestigahan ni Sterling ng Farragut Bank. Mabuti, kilala ko ang babaeng iyon. Napakaganda niya, at mabangis.
Tumango si Zaid Radcliffe, hindi naman lihim ang relasyon ni Cosmo kay Julius Reed, total tumira lang naman ito sa bahay nila sa pagkukunwari na kapatid ni Julius Reed. Kung talagang kikilos sila, ang Cosmo ang magiging pinakamalaking balakid. Ano ang plano mo? Tumingin siya kay Otis, medyo umaasam. Sa wakas ay nakakita na ng dahilan ang kanyang apo. Lolo, si Keller Radcliffe ay apo mo, kung tutuusin. Kung ikaw ay may malubhang karamdaman, babalik ba siya o hindi? Naningkit ang mga mata ni Otis Radcliffe nang magsimula siyang mag-iskema. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Zaid Radcliffe, medyo naliligaw. Nabubuhay siya ng maayos, dapat ba siyang magpanggap na mamatay? Bagamat sinasabing walang tunay na lalaki na walang lason, walang naghahangad ng maikling buhay. Lolo, huwag kang mag-alala. May kilala akong kaibigan na makakakuha ng isang uri ng gamot na, kapag na-injection, ang isang tao ay maglalagay sa isang estado ng suspendido na animation na hindi matukoy ang pagkakaiba sa kamatayan. Makalipas ang kalahating araw, automatikong mawawala ang gamot, at hindi ka magiging iba sa sinumang malusog na tao, nang walang anumang epekto. Tila nakita ni Otis Radcliffe ang mga pagdududa ni Zaid Radcliffe at nagmadaling magpaliwanag. Sa takot na hindi maniwala sa kanya si Zaid Radcliffe, idinagdag niya, Lolo, susuriin ko muna ang gamot na ito sa aking sarili upang matiyak na ganap itong ligtas bago mo ito iturok. Habang nagsasalita si Otis Radcliffe, medyo nakaramdam siya ng takot. Anong uri ng gamot sa mundo ang kayang gawin iyon? Kung talagang tinurok niya ito, malamang namamatay siya o mauwi sa vegetative state. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay para mapanlin lang na makuha ang tiwala ni Zaid Radcliffe. Ayon sa pangako ni Sterling Fairbanks, kung hindi namatay si Zaid Radcliffe, ang lahat ay magiging trepeo ni Zaid Radcliffe, at siya, bilang apo, ay hindi makakapagpatakbo ng hiwalay kay Zaid Radcliffe. Ngunit kung si Zaid Radcliffe ay namatay, ang buong Radcliffe family at ang mga karapatan na patakbuhin ang tindahan ng Love Island ay lahat ay nasa kanyang mga kamay. Napakalaki ng tubo na kasangkot. Sa harap ng yaman, walang kabuluhan ang ugnayan ng pamilya. Hindi na kailangan, naniniwala si Lolo, Zaid Radcliffe, pagkatapos mag-alinlangan, sa wakas ay tumango bilang pagsang-ayon. Hindi siya makapaniwala na gagamit ng ganoong paraan ang kanyang pinakamamahal na apo para saktan siya. Lolo, kailangan mong mag-record ng isang taos-pusong video na humihingi ng paumanhin kay Keller Radcliffe, isang bagay na nagpapakilos sa kanya at nagpapahina sa kanyang pagbabantay. Pagdating ng oras, sabihin mo lang na nauubos na ang oras mo at gusto mo siyang makita ng palihim sa huling pagkakataon, na ayaw mong malaman ng sinuman, lalo na kay Julius Reed. Sa tingin ko, hindi tatanggi si Keller Radcliffe sa iyong hiling, sa sandaling hindi siya tatanggihan ni Julius. Tuwang-tuwa si Otis Radcliffe, alam niyang ang pagkuha kay Keller Radcliffe ay katumbas ng pag-agaw sa sakong ni Achilles ni Julius Reed. Pinlano pa niya kung paano ipahiya si Julius Reed, kung paano maghiganti, at ilabas ang lahat ng galit na naipon niya sa panahong ito. Mayroon akong kaibigan sa kabiserang lungsod, na nag-imbita ng isang eksperto na magdadala ng 12 ng mga tao upang kidnapin si Keller Radcliffe at panatilihin siya sa isang lokasyon. Kung si Julius Reed ay maglakas loob na pumunta doon, gaano man siya kakaya, wala siyang lugar upang ilibing ang kanyang bangkay. Mabuti, Otis, hindi mo binaygo si Lolo. Hindi lang ikaw ang may mesensinang plano, kundi mayroon ka pang mga kaibigan sa kabisera. Lumaki ka na, at gamaan ang loob ni Lolo. Tumango si Zaid Radcliffe, hinawakan ang kamay ni Otis Radcliffe, kailan tayo magsisimula? Ang kanyang galit kay Julius Reed ay hindi bababa sa kay Otis. Ang pagpapatalsik sa kumpanyang itinatag niya ay sinira ang kanyang kredibilidad sa pamilya Radcliffe, at nainsulto pa siya. Ang napakaraming mga gawa ni Julius Reed ay nagpuno kay Zaid Radcliffe ng malalim na puot. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon para maghiganti, paano niya ito hahayaang mawala? Lolo, ang kaibigan ko ay nasa ospital na ito. Mag-record muna ng isang video na nagpapahayag ng panghihinayang, upang maantig ang puso ni Keller Radcliffe. Pagkatapos mong ma-injection, ipapadala ko sa kanya ang ulat, sabi ni Otis Radcliffe sabay tawa na hehe, na tuluyang binaliwala ang matinding sakit sa kanyang binti. Si Keller Radcliffe ay isang anak na tao, tiyak na papayag siya sa iyong huling kahilingan. Walang oras na mawawala,
Maghahanda na akong mag-record ngayon, inilabas ni Zaid Radcliffe ang kanyang telepono, ipinikit ang kanyang mga mata sa pag-iisip, ginuganita ang kanyang mga aksyon kay Kela Radcliffe noong mga nakaraang taon. Maya-maya, binuksan niya ang phone niya, huminga ng malalim, at sinimulan ang performance niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 362, ang Drama King, Zaid Radcliffe sa Lungguhit 1. Gonzales City, gusali ng opisina ng Radcliffe Group. Mula noong piging ng Wilson Group, maraming kilalang malalaking grupo sa loob ng lalawigan ang humingi ng kooperasyon sa Radcliffe Group. Bilang chairman ng grupo, walang choice si Kela Radcliffe kundi maging abala. Chairman, ngayon 2 pang grupo ang kinansela ang kanilang pakikipagtulungan sa amin at tumanggi din na magbayad ng multa. Tumawag si Manager Leo Cadian ng Blue Sky Real Estate kaninang umaga, humihiling na wakasan ang kooperasyon sa proyekto ng West City, at hindi rin nila planong bayaran ang natitirang balanse. Ang pangkalahatang tagapamahala ng International Trade Electronic Technology Co., Limited, mula sa Five River Province ay tumawag kalahating oras na ang nakalipas, na nagsasabi na ang kumpanya ay nasa problema sa pananalapi, at ang 50 milyong pagbabayad para sa mga kalakal na orihinal na dapat bayaran sa katapusan ng buwan ay ipinagpaliban na ngayon ng walang katiyakan. Tumayo si Dempsey Davenport sa harap ni Kela Radcliffe, na binibigkas ang sunod-sunod na masamang balita. Mayroong higit sa 100 ng mga mensahe sa kabuuan, lahat ng walang pagbubukod na naglalayong kanselahin ang pakikipagtulungan. Ang ilan ay magalang, na nagpapahayag ng kanilang mga intensyon sa isang napakataktikang paraan. Ang iba naman, sila ay mayabang, hindi nagpapakita ng kabab ang loob na mayroon sila noon. At nagsimula ang lahat ng ito pagkatapos ng bigla ang pagkamatay ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Lahat ng masamang balita, nakasandal sa upuan ng chairman, huminga ng malalim si Kela Radcliffe, kung magpapatuloy ito, ang malaking pamumuhunan na ginawa ng kumpanya sa simula ay malamang na tuluyang mawawala. At ang malawak na negosyong pinaghirapan naming itayo ay kailangan ding bawasan ng malaki. Kapag nabawasan ang negosyo, nangangahulugan ito na bababa ang mga dibidendo ng pamilya Radcliffe. Kung may away sa pamilya, madalas itong humahantong sa mabilis na pagkawatak-watak ng grupo. Bagamat si Kela Radcliffe ay palaging nakatuon sa muling pagsasaayos ng Radcliffe Group, na nagbabalak na gawing isang purong pribadong negosyo ang negosyo ng pamilya, ang landas patungo sa reforma ay puno ng mga kahirapan. Ang mga miyembro ng angkan ng Radcliffe ay nasa kumpanya sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng kani-kanilang mga natatanging network, na may maraming kumokontrol sa mga mapagkukunan na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kung ang mga reforma ay masyadong radikal at itinulak ang mga taong ito sa kabilang panig ng Radcliffe Group, mapapakinabangan lamang nito ang mga kakompetensya ng libre. Sa nakalipas na 2 araw, walang narinig si Kela Radcliffe kundi masamang balita, ni isang magandang balita. Kung nangyari ito noon, baka nalaglag na siya. Ngunit ngayon, sa pagkakaroon ng napakaraming karanasan, ang kanyang pagtutol sa presyon ay tumaas din ng husto. Ang tanging mabuting balita ay maaaring nais kong imbitahan ka sa hapunan ngayong gabi, sabi ni Dempsey Davenport na walang magawa, hindi maaninag ang anumang kaligayahan sa kanyang mukha. Opisyal, nagkaroon sila ni Kela Radcliffe ng superior-subordinate na relasyon. Pero sa totoo lang, magkasundo silang dalawa, more like friends who can talk about anything. Orihinal na tinanggihan ni Dempsey Davenport ang isang mataas na sweldo upang pumunta dito at lumaban kasama si Kela Radcliffe. Kinailangan niyang harapin ang iba't ibang mga panloob na hadlang at tanggapin ang mga panganib sa kanyang sariling mga pagpipilian. Na-offend na niya ang isang malaking grupo ng mga tao sa pamamagitan ng pagsali sa Radcliffe Group, at kung bumagsak ang Radcliffe Group, tiyak na makakatanggap siya ng maraming malamig na balikat kung pupunta siya sa parehong industriya. Talagang magandang balita iyan. Isinara ni Kela Radcliffe ang file sa kanyang kamay at nag-inat, kung gayon, sabay tayong maghapunan ngayong gabi. Sa kumpanya sa estadong ito, mayroon ka pa ring gana kumain. Kalimutan mo na ito, mahalaga ang isang gumaan na kalooban, magiging maayos ang lahat, buntong hininga ni Dempsey Davenport habang tumalikod at umalis sa opisina ng chairman. Kailangan niyang harapin ang napakaraming pagtatapos ng kontrata araw-araw, halos sumasabog ang kanyang ulo. Ding dong!
Habang naghahanda si Kela Radcliffe na magpatuloy sa negosyo ng kumpanya, may dumating na mensahe sa kanyang mobile phone. Nang makita ni Kela Radcliffe kung kanino galing ang mensahe, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahil ang mensahe ay mula kay Zaid Radcliffe, ang kanyang lolo. Halos wala na silang ugnayan sa dalawa, lalo na nang tulungan siya ni Julius Reed na agawin ang posisyon ng chairman. Ang magkadugo na magkapatid na lolo at apo ay tuluyan nang ang bamaling sa isa't isa. Ano kaya iyon? Si Kela Radcliffe, na curious, ay nag-unlock ng kanyang telepono, at natuklasan lamang na ito ay isang video message. Kela Radcliffe, nakakagulat ba na makatanggap ng ganoong mensahe mula sa iyong lolo? Huwag na. May sakit si lolo at baka hindi na magising muli. Ang isang tao sa kanyang kamatayan ay magsasalita ng magagandang salita. Pag ninilay-nilay sa aking maikling buhay, napagtanto ko na ang taong pinagkasalahan ko ng lubos ay ikaw. Sa tingin ko alam mo na mahal ka ni lolo noong bata ka pa, at ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi kukulangan kay Otis. Gayunpaman, sa huli ay babae ka, at hindi maipapasa sa iyo ni lolo ang kumpanya. Kinailangan ko ring isaalang-alang ang 12-dosenang miyembro ng Radcliffe clan na nag-alay ng kanilang buhay sa kumpanya at hindi mapaghihiwalay na bahagi nito. Alam kong kinasusuklaman mo ako dahil pumayag ka sa kasal mo ni Julius Reed, na ginawa kang katatawanan ng Gonzales City. Nagsisisi si lolo at gustong humingi ng tawad sa iyo. Ikaw ang pinakapaborito ko sa lahat ng aking mga apo, ngunit hindi ko ito maipakita. Kapag ginawa ko ito, marami itong maghahatid laban sa iyo, na magpapahirap sa iyong paglalakbay. Ngayon ay hindi maganda ang kalagayan ni lolo, at sa wakas ay masasabi ko na sa iyo ang totoo. Nakaipon ako ng 10 milyong asset, na lahat ay nasa bank account, at ang password ay ang iyong kaarawan. Nasa bulsa ko ang bank card, at hindi alam ni Otis ang tungkol dito. Huwag mong sasabihin kahit kanino, hayaan mong maging kabayaran ito sa iyo ni lolo. Kung maaari, gusto kitang makita sa huling pagkakataon. Ayokong umalis ng may pagsisisi, na wala kang kapatawaran bago ako mamatay. Ayokong malaman ng iba, at tiyak na ayaw kong malaman ni Julius Reed. Bagamat asawa mo siya, hindi ko siya mapapatawad. Kung hindi ka masyadong abala, mangyaring puntahan ako sa huling pagkakataon, para mapayapang umalis si lolo dahil alam niyang nakita ka niya. Sa video, si Zaid Radcliffe ay nakasuot ng hospital garb, nakasando sa dingding na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang ekspresyon ay isa sa matinding sakit. Puno ng guilt at pagsisisi sa sarili ang mapatla niyang mukha. Maraming pagkakataon sa video na ang matandang Ginoo, sa kanyang mga 70s, ay naluluha at hindi makapagsalita. Lolo, namilog ang mga mata ni Kela Radcliffe, at nagsimulang tumulo ang mga luha ng hindi mapigilan. Bagamat nagtatanim siya ng sama ng loob kay Zaid Radcliffe, sa sandaling nalaman niya ang kanyang kritikal na karamdaman, lahat ng hinanakit ay naglaho sa manipis na hangin. Nilunok niya ang sakit, nag-dial siya sa telepono. Hello. Sa kabilang side ng telepono, sinagot ni Otis. Nasaan si lolo? Nag-aalalang tanong ni Kela. Dahil naranasan ni Kela ang nagkukunwaring sakit ni Knox Ridge, umaasa si Kela na niloloko din siya ni Zaid, ibig sabihin ay maaring maayos pa ang kalusugan ng matanda. Namatay lang si lolo, at sinabi ng doktor na baka hindi na siya magising. Sabi ni Otis na may sikal na boses, saka hindi na napigilan ang kanyang mga luha at nagsimulang humagulgol. Nasaan si lolo? Nakaramdam si Kela ng paninikip sa kanyang dibdib, dahil sa kawalan ng lakas. Ang matandang lalaki, nasa wakas na ba siya? Ipapadala ko sa iyo ngayon din. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagpadala si Otis ng ilang larawan kay Kela sa pamamagitan ng WeChat. Isang larawan ang nagpakita kay Zaid Radcliffe na nakapikit, nakahiga sa kama ng ospital. Isa pa ay ang medical report ni Zaid Radcliffe. At ang bawat iba pang detalye ay naroon upang patunayan, si Zaid Radcliffe ay talagang hindi gumagana ng maayos. Sa pag-iisip sa sinabi ni Zaid, nag-alinlangan si Kela ngunit pagkatapos ay nagpa siya na mag-isa. Ang huling hiling ng matanda, para sa kanyang huling paglalakbay, siya bilang kanyang apo ay umaasa na nasa tabi niya. Bukod dito, sina Julius Reed at Zaid Radcliffe ay nagkaroon ng hindi mapagkakasunduang mga pagkakaiba, at ang makita si Julius sa oras na ito ay maaaring lumala ang kalagayan ni Zaid. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Cosmo,
na namamahala sa seguridad, Cosmo, kumuha ng ilang tao at tingnan si Anna Harris. Hindi ako komportable na iwan siyang mag-isa sa bahay. Ako naman, huwag mag-alala, nagpadala na si Julius ng ilang eksperto para protektahan ako. Para makaalis ng tahimik, kinailangan ni Kela na paalisin si Cosmo. Pero, walang pero, sundin mo ang utos ko. Bihirang igiit ni Kela ang sarili sa ganitong paraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 363, sa bibig ng tigre sa lungguhit isa. Madam, may binyantaan ka ba? Sa reception desk sa unang palapag, nagtanong si Cosmo ng may matinding pagbabantay. Opisyal, ang kanyang tungkulin sa Radcliffe Group ay bilang manager ng pagtanggap, na responsable sa pag-login ng impormasyon ng mga bisita at pag-abiso sa opisina ng mga usapin sa pagtanggap. Ngunit sa katotohanan, ang pagbabantay sa pasukan sa lugar ng Radcliffe Group ay nangangahulugan na maraming mga mapanganib na individual ang hindi makapasok. Tulad ng para sa sahig kung saan matatagpuan ang Kela Radcliffe, maliban kung ang isa ay makapasok sa pamamagitan ng pagsira sa bintana sa pamamagitan ng helicopter, ang karamihan ng Shadow Warriors ay hindi makakalusot dito. Kung talagang sumingit ang gayong Shadow Warrior, hindi sila mapipigilan ng Cosmo. Ang biglaang matigas na paninindigan ngayon ni Kela Radcliffe ay hindi maiwasang maghinala si Cosmo na nakatagpo siya ng panganib. Sa pamamagitan ng kanilang maikling pakikipag-ugnayan, naging kasing close silang dalawa bilang magkapatid, bagamat tinawag siya ni Cosmo bilang Madam, mas madalas nilang tinutukoy ang isa't isa bilang magkapatid. Ang ganitong uri ng pagiging mahigpit ay hindi pa nagagawa. I am sorry. I might have been a bit emotional, Kela Radcliffe said with a sigh of slight guilt. The company is facing so many issues right now, and it's all bad news wherever I turn, making my mood pretty terrible. Don't take it to heart. Ang pag-iisip sa mga salita ng kanyang lolo at sa video na iyon ay nagpabagsak sa mood ni Kela Radcliffe sa lahat ng oras. Gusto lang niyang makawala sa mga taong nakapaligid sa kanya at makinig sa mga salita ni Zaid Radcliffe sa huling pagkakataon. Kahit anong mangyari, lolo pa rin niya. At ang kanyang asawa ay nagkaroon ng hindi na mababawi na hindi pagkakasundo kay Zaid Radcliffe dahil sa hindi patas na pagtrato ng Radcliffe family. Nahaharap sa problemang ito, nagpasya si Kela Radcliffe na bisitahin si Zaid Radcliffe ng palihim, na iniwan ang kanyang sarili na walang pagsisisi. Hanggat wala siyang sasabihin, hindi malalaman ni Julius Reed. Ayaw niyang makaramdam ng obligasyon si Julius Reed na samahan siya. Sa kabila ng maliit na panganib. Kung talagang ito ay tulad ng sinabi ni Otis Radcliffe, at ang mga medikal na ulat ay ipinahiwatig, si Zaid Radcliffe ay maaaring wala ng maraming araw upang mabuhay. Buti naman at maayos na ang lahat. Mabilis na nag-type si Cosmo sa computer, inilipat ang surveillance footage sa opisina ni Kela Radcliffe. Doon, palihim siyang nag-install ng mini camera para masiguro ang kaligtasan ni Kela Radcliffe. Gumagawa gamit ang automatikong sistema ng alarma, sa sandaling pinipilit ng sinumang pumasok, agad na makakatanggap ng alerto ang Cosmo. Napakataas ng sensitivity na kahit isang langaw na dumadaan ay magti-trigger ng alarma. Nang makumpirma ni Cosmo na si Kela Radcliffe ay nag-iisa sa kanyang opisina, nakahinga siya ng maluwag, dahil iyon ang kaso, mag-iiwan ako ng ilang tao na magbabantay dito, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Anna Harris. Wala akong pinipindot dito, at mamaya pagbabalik ko, aayusin ko na pumunta ka at sunduin mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis sa opisinang ito ngayon. Ang pangunahing alalahanin ay tungkol kay Anna, nagdaan lang siya sa isang pagtatangka ng pagpatay, at hindi ko maiwasang mag-alala tungkol sa kanya. Ang boses ni Kela Radcliffe ay lamambat ng husto, bukod sa wala akong pahintulot, I can't open my door, dito. Mula nang maganap ang pagtatangkang pagpatay, ganap na binago ni Cosmo, kasama ang kanyang koponan, ang sistema ng seguridad ng Radcliffe Group. Ngayon, upang makarating sa sahig kung saan naroon si Kela Radcliffe, kailangan ng isa ang kanyang personal na pahintulot, kung hindi, walang pagbangon. Tungkol sa mga access card, ginamit na nila ngayon ang pinakamalakas na iris recognition lock, maliban na lang kung si Kela Radcliffe mismo ang nagbukas ng pinto, walang ibang madaanan. Ito ay isang panloob na detalye ng seguridad lamang. Sa paligid ng Radcliffe Group, ang Cosmo ay nagpadala ng ilang especially iya,
na sinusubaybayan ng anumang palihim na pag-atake mula sa Shadow Warriors. Kung may makikitang mga kain na hinalang individual, susundan sila ng maingat upang matukoy kung may banta sila. Sa mga ulat nitong mga nakaraang araw, walang natukoy na panganib ang Cosmo. Suriin ang paligid para sa anumang potensyal na panganib. Nagpadala ng mensahe si Cosmo sa mga tauhan, na nagpanggap na mga ordinaryong sibilyan sa malapit. Di nagtagal, iniulat ng mga nakatagong scout na sa loob ng ilang kilometro, ito ay ganap na ligtas. Phew! Sa isa pang mahabang hininga ng kaluwagan, nagbigay si Cosmo ng ilang huling tagubilin bago umalis sa pangunahing gate ng Radcliffe Group at tumungo sa villa kung saan tinutuluyan ni Anna Harris. Sa pag-iisip nito bilang malalim na pagmamahal sa kapatid, hindi ito inisip ni Cosmo. Samantala, pabalik sa opisina ng chairman na si Kela Radcliffe, pagkatapos matiyak na nakaalis na si Cosmo, tahimik na pinalitan si Dempsey Davenport ng kaparehong damit niya at nagpanggap na natutulog sa pamamagitan ng paghiga sa mesa. Si Kela mismo ang nagpalit sa damit ni Dempsey at lumabas sa maliit na pinto sa likod ng kumpanya. Parehong magkasing tangkad ang dalawang babae. Paglabas, diretsong sumakay si Kela sa BMW ni Dempsey, lumabas sa parking lot, at dumiretso sa Harmony Hospital sa Five River Province. Karamihan sa mga empleyado ng Cosmo ay nagbigay pansin sa mga pumapasok, sa pangkalahatan ay hindi sila gaanong mapagbantay sa mga taong umaalis. Dagdag pa, dahil ang BMW na pag-aari ni Dempsey ay kilala ng karamihan, hindi ito nagtaas ng anumang hinala. Sa sandaling ito sa Harmony Hospital ng Five River Province, si Zaid Radcliffe ay nakahiga sa kama sa tabi ni Otis Radcliffe. Mariing nakapikit ang mga mata ni Zaid, mapatla ang kanyang kutis, at tila may matinding karamdaman. Siya ay natatakpan ng mga tubo na may ilang mga doktor na nakatayo sa paligid niya. Tito, ipinagkatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Hinawakan ni Sterling Fairbanks ang kamay ng isa sa mga doktor, nakangiti ng malawak habang nagsasalita. Kamusta ang iyong ama? Dahan-daang inayos ng doktor ang ilang kagamitan at sumenyas na umalis na ang lahat ng nurse sa kwarto. Maganda ang kalagayan ng aking ama. Siya mismo ang humiling sa akin na magpadala ng kanyang pagbati. Sinabi niya kapag siya ay may oras, siya ay bibisita muli sa kabisera at magho-host ng isang pagkain para sa iyo upang matupad ang mga tungkulin ng mabuting pakikitungo. Pinaikit ni Sterling Fairbanks ang kanyang mga mata, puno ng kagalakan ang kanyang mukha. Ang doktor na nasa harapan nila ay si Lazaro Brandon, dating kaklase ng ama ni Sterling. Maganda ang kanilang relasyon noong bata pa sila. Noong nakaraang gabi, nang malaman ni Sterling ang plano ni Otis, agad siyang tumawag sa bahay, at mabilis na nakipag-ugnayan ang Hall family kay Lazaro Brandon, ang attending doctor sa Harmony Hospital, para makipaglaro sa kilos ni Otis. Ang injected substance na ibinigay kay Zaid ay ang pinakabagong pang-eksperimentong gamot ng Harmony Hospital, hindi pa rin magagamit para sa malawakang paggamit. Bukod dito, kasama sa gamot ang mga sangkap na nagunjok sa pagpapahinga ng kalamnan. Matapos ma-injection, nanlalambot ang mga kalamnan ni Zaid, kasama na ang kapansin-pansing paghina ng kanyang tibok ng puso. Kung madyay gising ba siya o makomatose ay hindi na nila inaalala. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang kamatayan ay nangyari, ito ay ang lolo ni Otis, na walang kaugnayan sa kanila. Aalis na ako. Tinapik ni Lazaro Brandon ang balikat ni Sterling at tumalikod para umalis sa ward. Kung hindi dahil sa kanyang anak na babae na nangangailangan ng pera para sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa, hindi sana siya nasangkot dito. Kung nalaman ito ng ospital, ito ang uri ng kilos na maaaring magpunta sa kanya sa bilangguan. Mag-iingat ka, kuya. Nang makaalis si Lazaro, biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Sterling. Saan nagpunta ang babaeng iyon? Nilinggan niya si Otis, nanlalamig ang mga mata. Ang insidente sa bar ay kumalat na sa kabisera, kung saan maraming mga kaibigan sa patas na panahon ang tumatawag upang magtanong. Inaangkin nila ang pag-aalala, ngunit karamihan ay sinasamantala ang pagkakataon na kutsain at pagsasaya sa kanyang kasawian. Tatawag ako at magtatanong. Kinuha ni Otis ang kanyang telepono, dinayal ang numero ni Kela. Sis, kritikal ang kondisyon ni Lolo. Nasaan ka ngayon? Pambihira, tinawag niya itong Isis. Sa ganoong sandali, uminit ang marupok na puso ni Kela, at hindi niya namamalayan na binitawan niya ang kanyang bantay.
Mga 10 minuto ang layo ko mula sa kanlurang highway na toll booth ng lungsod sa Five River Province. Kumusta na si Lolo? Mapanganib ang pakikipag-usap sa telepono habang nagmamaneho sa highway, ngunit walang pakialam si Kela. Sa lahat ng paraan, siya ay nag-overtake ng walang ingat, hindi karaniwang itinutulak ang kotse ng lampas sa 140 milya bawat oras. Mag-iingat ka, hihintayin kita ni Lolo, sabi ni Otis. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumingin si Otis kay Sterling, Mr. Fairbanks, pupunta siya sa West Highway toll booth ng Five River Province sa loob ng halos 10 minuto. Hey, Julius Reed, ngayon pagsisisihan ko ang lahat. Kinuha ni Sterling Fairbanks ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe, Uncle Percival, pupunta siya sa City West Highway toll booth sa loob ng 10 minuto. Ipapadala ko sa iyo ang larawan mamaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 364, pagsisisihan mo ito sa lungguhit isa. Sa highway, hindi alam ni Kela Radcliffe ang panganib na paparating. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalapit na mga palatandaan sa kalsada, at ang kanyang puso ay napuno ng pagkaapurahan. Ang mga klinikal na ulat ay hindi maaaring pekeng, at ang video na naitala ni Otis Radcliffe ay tunay na totoo. Sigurado siyang may sakit talaga ang kanyang lolo. At siya ay nasa bingit ng kamatayan. Maraming beses na siyang umiyak sa kalsada, at nang makarating na siya sa Five River Province, mas lalong bumigat ang kanyang kalooban. Ngunit nang malapit na ang kanyang sasakyan sa etc., biglang nag-malfunction ang makina. Magandang araw, Ginang. Isang empleyado sa highway toll booth ang lumapit sa bintana ng kotse ni Kela Radcliffe at marahang kumatok. Anong problema? Ibinaba ni Kela Radcliffe ang kanyang bintana, nag-aalalang nagtanong, sira ba ang makina? Nagmamadali ako, pakibilisan. Kumuha siya ng 100 yuan mula sa kanyang pitaka at ipinasa ito sa miyembro ng staff, pwede mo ba akong hayaan muna? 75 yuan ang bayad, ngunit sa ngayon, gusto lang ni Kela Radcliffe na isugod sa ospital. Kung maantala siya ng kahit ilang minuto at hindi niya makita si Zaid Radcliffe sa huling pagkakataon, makokonsensya siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ganito po ma'am, nakatanggap po kami ng report na habang nagmamaneho kayo sa highway ay may nabasag na bagay mula sa sasakyan nyo ang salamin ng sasakyan sa likod nyo. Kasalukuyang nasa opisina po namin ang may-ari ng sasakyan, mangyaring makipagtulungan sa amin at pumunta kayo doon sandali. Nakangiting paliwanag ng babaeng toll collector. Ang mga driver sa etc. lane sa likod ay naiinip na bumusina, na nagpapahayag ng kanilang pagkainip. Anong nangyayari sa harapan? Bilisan mo, beep, beep, beep. Ang mga tao sa Five River Province ay kilala sa kanilang pagiging mabangis, at ang kanilang pagbusina ay lumakas at mas madalas. Wala naman akong ibinato, baka nagkakamali ka. Napatingin si Kela Radcliffe sa toll collector, naiirita. Hindi niya binuksan ang mga bintana sa buong biyahe, paano siya nakapagtapon ng kahit ano. Please cooperate with US. Hanggat nakumpirma namin na hindi ikaw iyon, papakawalan ka namin kaagad. Nakangiti pa rin ang babaeng toll collector na parang iyon lang ang ekspresyon niya. Fine. Nasaan ang tao? Huminga ng malalim si Kela Radcliffe. Ayaw makipagtalo sa sinuman pagdating, binalak niyang bayaran na lang sila at umalis. Bilang CEO ng Radcliffe Group, ang halaga ng pera na ito ay walang halaga sa kanya, ang pinakamahalaga ay wala na ang kanyang lolo, at hindi niya kayang sayangin ito dito. Sumunod ka sa akin. Sa gabay ng collector, pinaandar ni Kela Radcliffe ang kanyang sasakyan sa isang bakanteng lugar sa labas ng toll station at sinundan ang collector sa loob ng highway station. Pagkapasok niya sa silid, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na may hawak na itim na payong, nakatayo sa pasukan. Ikaw ba? Binuksan ni Kela Radcliffe ang kanyang wallet, at naglabas ng isang stack ng pera, ito ay sapat na. Kung hindi, tawagan mo ako. Kahit magkano ito, ibibigay ko ito sa iyo nang hindi ka nakukulangan. May emergency talaga ako ngayon, maaari ba nating ayusin ito sa ganitong paraan? Ayoko ng pera. Ngumisi ang lalaki, gusto ko ang buhay mo. Whoosh! Bago pa makapag-react si Kela Radcliffe, bumagsak ang itim na payong. Tanging kadiliman lang ang kanyang naramdaman sa kanyang mga mata habang siya ay nahimatay.
Mabilis siyang nahuli ng babaeng toll collector at itinaas si Kela Radcliffe. Dinala siya sa kotseng BMW na minamaneho ni Dempsey Davenport. Mr. Fairbanks, ito na ang bahala. Pupunta ako sa planta ng dumi sa Alcantarilla sa kanluran ng lungsod. Maaari kang tumawag ngayon. Itinabi ng medyo may edad na ang itim na payong at nagsindi ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon sa loob ng Paper Drunk Golden Tavern, nakaupo si Julius Reed kasama si Lucan Davenport sa opisina ng manager ni Finn Carmichael, unti-unting sinusuri kung sino ang nagmamanipula sa Wolf Cavalry mula sa likod ng mga eksena. Ngayon, ayaw ibunyag ni Julius Reed ang kanyang pagkakakilanlan, na ipinaalam sa mas maraming tao na siya ay buhay, sa ganoong paraan, hindi niya mahuhukay ang mga taong nagtaksil sa kanya mula sa mga anino. Habang nag-uusap silang tatlo, biglang nagring ang phone ni Cosmo. Nang makita ang tawag na ito, nanikip ang puso ni Julius Reed. Ang Cosmo ay responsable sa pagbabantay sa kaligtasan ni Kela Radcliffe, malaki ang posibilidad na may nangyari sa kanya. Anong nangyari? Sinagot ni Julius Reed ang telepono, agad na nag-igting ang kanyang nerbiyos. Maging sina Lucan Davenport at Finn Carmichael na nakaupo sa tabi niya ay nagulat, si Julius Reed ay hindi kailanman naging ganito kabalisa. Guro, ako, nawala sa isip ko ang ginang. May umiiyak na tono, ikinwento ni Cosmo ang buong pangyayari. Pagbalik niya sa villa, may naramdaman. Ngunit pagkatapos suriin ang tracker ng lokasyon na nakatago sa Kela Radcliffe, at makitang nasa opisina siya sa buong oras, gamaan ang pakiramdam niya. Sa surveillance, nakita rin siyang nakahiga sa desk na natutulog. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Dempsey Davenport na mapapanood siya, saglit niyang nilalaro ang kanyang cellphone, at may nakita kaagad si Cosmo na may mali. Pagkatapos magmadaling bumalik sa Radcliffe Group, inusisa ni Cosmo si Dempsey Davenport at nalaman na si Kela Radcliffe ay lihim na umalis ng ilang oras. Dempsey Davenport, kung may mangyari kay Kela Radcliffe, ipapalibing kita kasama niya. Malamig na sabi ni Julius Reed. Guro, kasalanan ko po, parusahan niyo po ako. Si Cosmo ay labis na nagsisi sa telepono, mahirap isipin na ang Shadow Warrior, na kilala bilang Empress of the Underworld, ay sisisihin ang kanyang sarili ng labis. Hindi mo kasalanan, kung gusto niyang tumakas, iyon ay para ipagtabuyan ka. Tingnan mo kung nasaan ang sasakyan ni Dempsey Davenport. Huminga ng malalim si Julius Reed, sinusubukang aliwin si Cosmo. Sa Five River Province, huminto ito sa highway exit, nakuha ko na ang footage. Mabilis na sagot ni Cosmo. Nang matuklasan na nawawala si Kela Radcliffe, agad niyang na-trace ang BMW ni Dempsey Davenport. Good. Don't blame yourself. Since nasa probinsya siya, ako na ang bahala. Ibinaba ni Julius Reed ang telepono, pagkatapos ay tumingin kay Finn Carmichael, hanapin ang bakas ng BMW na ito para sa akin. Itinulak niya ang cellphone kay Finn Carmichael, ngunit bago pa madala ang imahe ay biglang nagring ang telepono. Si Julius Reed ba ito? Nasa kamay ko ang asawa mo, nakita mo na, ito ang cellphone niya. Maging matalino ka at mag-isa ka. Kapag may nakita akong sumusunod, tapos na ang asawa mo. Isang masamang boses ang dumating sa telepono. West City Sewage Plant, mayroon kang kalahating oras. Kung ang isang buhok sa aking asawa ay napinsala, ipapalibing ko ang iyong buong pamilya kasama niya. Whoosh! Malakas na hinampas ni Julius Reed ang mesa at dahan-daang tumayo. Sa sandaling iyon, ang singsing sa kanyang kamay ay kumikinang na may nakasisilaw na pulang ilaw. Kuwait, West City Sewage Plant. Ang Sterling Fairbanks ay nakatayo sa pasukan sa planta ng dumi sa Alcantarilla, sa kabila ng malamig na hangin, nabuhayan siya ng loob. Ungol, ungol, ungol. Si Kela Radcliffe ay nakagapos sa isang upuan, isang basahan na nakatikip sa kanyang bibig, hindi makasigaw para humingi ng tulong. Maswerte si Julius Reed, wala pa akong na-encounter na maselang babaeng katulad mo. Tumalikod si Sterling Fairbanks at naglakad palapit kay Kela Radcliffe. Pinagmamasdan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba na may napakagaham na tingin. Ang gayong figure, ang gayong pinong balat, ay walang alinlangan na nag-aapoy sa kanyang maalay na apoy. Ngunit una, may negosyong dapat asikasuhin, ang pagpatay kay Julius Reed. Kapag tapos na ako, magkakaroon tayo ng magandang oras na magkasama.
Nilunok ni Sterling Fairbanks ang kanyang laway, napatingin sa kanyang relo sa kanyang pulso. 15 minuto na ang nakakalipas simula nung tumawag siya. Boss, nandito na siya. Isang tao lang, walang ibang katulong na nakadetect sa paligid. Dumating sa earpiece ang boses ng empleyado ng bodyguard ni Sterling Fairbanks. Panatilihin ang mahigpit na pagbabantay. Siguraduhing walang ibang lalapit. Hinarap niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na itim na payong. Tito Percival, nandito na siya. Huwag mo siyang patayin, ang paylay mo sa kanya ay sapat na, gusto ko siyang pahirapan ng maayos. Pagkasabi noon, hinailan niya ang basahan sa bibig ni Keller Radcliffe. Tingnan mong mabuti, malapit nang lumuhad ang lalaki mo sa harapan ko na parang aso. Pagsisisihan mo ito. Malamig na tiningnan ni Keller Radcliffe si Sterling Fairbanks, walang takot ang mukha nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 365, tutulungan kita iligtas ang mukha sa lungguhit isa. Napakamatigas pa rin sa harap ng kamatayan. Smack! Sinampal ng Sterling Fairbanks si Keller Radcliffe sa mukha, nakakainis na babae, nagbago na ang isip ko. Hindi pa papatayin ang dati mong asawa. Pagkatapos niyang pahirapan ng husto, gusto kong manood siya, dilat ang mga mata, habang nasa ilalim ka, na ini-enjoy. Haha, yung feeling na magugustuhan talaga ni Julius Reed. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Keller Radcliffe na puno ng kalokohan ang mukha. I heard you two have been married for many years without ever consummating the relationship. What a treat for me, then. Ang ganoong kagandahan, ganap na hindi nagalaw, the thought alone is thrilling. Kung hindi dahil sa hindi pagsipot ni Julius Reed, talagang gusto niya munang humanap ng mapaglilibangan. Kaiba si Keller Radcliffe sa ibang babae, hindi niya dala ang aura ng mga lansangan, na lalong nagpaakit sa kanya. Mamamatay ka sa isang napakakilabot na kamatayan. Tiyak na papatayin ka ng asawa ko. Kahit na may malinaw na marka ng kamay sa kanyang mukha, ang mga mata ni Keller Radcliffe ay nanatiling matalas. Maniwala ka sa akin, pagsisisihan mo ang pagsilang sa mundong ito. Matapos maranasan ang naturang kaganapan, kumalma rin si Keller Radcliffe. Hindi siya personal na kilala ng lalaki, kung kaaway lang ito ni Julius Reed, bakit sila nagkataon na nagtsyempo noong pababa na siya sa rampa ng highway. Ngayong iniisip ito, malaki ang posibilidad na sina Zaid Radcliffe at Otis Radcliffe ay kasangkot din. Ngunit, peke ba ang sakit ni Zaid Radcliffe? Gayunpaman, wala rito si Otis Radcliffe, at hindi siya binanggit nitong bastos na kabataang nauna sa kanya, kaya ano nga ba ang kaugnayan ng pagdukot na ito at ni Otis Radcliffe? Sa sandaling iyon, labis ang kanyang pag-aalala para kay Julius Reed. For one, sobrang galing ng lalaking may itim na payong, at pangalawa, pinigilan siya ng iba. Kung nandito lang ang mga taong ito para guluhin si Julius Reed, hindi mag-aalala si Keller Radcliffe. Sa sobrang dami ng pinagdaanan nila ni Julius Reed, natitiyak ni Keller Radcliffe na kung gustong umalis ng kanyang asawa, walang makakapidyo sa kanya. Nasaan ang asawa ko? Maya-maya pa, isang malungkot na boses ang nagmula sa pasukan ng imburnal. Kasunod nito, sinipal ni Julius Reed ang bakal na tarangkahan sa ibabaw ng dumi sa alkantarilya, ibinagsak ito, at dahan-daang naglakad papasok. Nang makita ito, tumibok ng husto ang puso ni Sterling Fairbanks. Tao ba ito? Ang ganoong kabigat na gate ay sinipa lang ng isang paa. Ngunit si Uncle Percival, si Cairo Percival sa tabi niya, ay nagtataglay din ng parehong lakas. Ngayon, mas pinalad si Sterling Fairbanks na dinukot si Keller Radcliffe. Kung wala sa kanila ang babaeng ito, kahit na mapatay nila si Julius Reed, malamang na ito ay darating sa napakalaking halaga. Hindi ba Mr. Reed iyon? Long time no see. Hindi mo ba ako na-miss? Si Sterling Fairbanks, na nakaakbay sa likod, ay dahan-daang naglakad papunta sa gilid ng bodega, nakangiti kay Julius Reed, na nasa hindi kalayuan. Ikinalulungkot ko talaga sa pag-imbite sa iyong asawa para uminom ng tsaa at mag-enjoy sa tanawin. Paumanhin dahil walang magandang tanawin ang halamanan ng dumi sa alkantarilya, mangyaring tiisin ito. Nagkunwari siyang sumaludo ng magkahawak ang mga kamay ngunit sadyang tumambad kay Keller Radcliffe, na nakagapos sa kanyang likuran. Magsalita ka, anong kailangan mo para palayain mo siya? Tumingin si Julius Reed kay Keller Radcliffe,
ang kanyang singsing ay nagsisimulang kumislap na may pulang glow, na lalong lumiwanag. Hanggang sa naging pula ng dugo. Sa martial world, nagkaroon din ng isa pang titulo ang Young Master ng 10,000 Mountain Alliance. Ang nakatagong Dragon King. Kapag galit na galit ang Dragon King, dadaloy ang mga ilog ng dugo. Kung saan nahuhulog ang kanyang tingin, walang tubong damo. Ang Alliance Hierarch Ring na ito, nakilala rin bilang Dragon Scale Ring. Ang reverse scale ng dragon, hindi mahipo. Mr. Reed, napakaganda mo kahapon. Ako, ang Young Master, ay binugbog mo, lumuluhod at nagmamakaawa na parang aso para sa iyong kapatawaran. Ngumisi si Sterling Fairbanks, dahan daw ang lumalapit, at agad namang sumunod ang mga bodyguard sa likod niya, umiikot sa paligid niya. Siguraduhin na walang mali, ang mga bodyguard na ito ay lahat ng isa sa 100, mataas ang kasanayan. At lahat sila ay desperado. Wala rin akong masamang hangarin ngayon, gusto lang matikman ni Young Master Sterling Fairbanks kung ano ang pakiramdam ng makahingi ng awa. Siyempre, mas mabuti kung lumuhad ka. Kinurot ni Sterling Fairbanks ang botones sa kanyang manggas at nagsimulang magsalita ng dahan-dahan, kung maganda ang kalooban ko, natural na hindi masasaktan ang dating asawa ni Mr. Reed, pagkatapos ng lahat, lahat tayo rito ay magkaibigan. Napakalinaw ng kanyang kahulugan, lahat ng pinagtiis niya kahapon, kailangang bumalik ngayon si Julius Reed. Alam mo namang ex-wife ko siya, kaya paano ka nakakasigurado na hihingi ako ng awa sa iyo dahil sa kanya? Sabi ni Julius Reed habang nakatalikod ang mga kamay, nakangiti kay Sterling Fairbanks, at saka, may nakalimutan ka ba? Kaibigan ko si Sofia Leocadia. Sa isang salita lang mula sa kanya, sa tingin ko ang whole family ay hindi maglalakas loob na suwayan ako, tama ba? Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagdilim ang kutis ni Sterling Fairbanks. Kung hindi dahil kay Sofia Leocadia kahapon, bakit kailangan pa niyang lumuhad at magmakaawa na parang aso? Julius Reed, sinira mo ang reputasyon ko. Kaninang umaga lang, alam na ng lahat sa kabisera na parang aso akong lumuhad sa harapan mo. Mabangis na sinabi ni Sterling Fairbanks, kung maglakas loob kang isangkat si Sofia Leocadia, papatayin ko kayong dalawa ng dati mong asawa. Dahil wasak na ako, ano ang dapat kong katakutin? Huwag kang maniwala, subukan mo lang ako. Ang mga desperado ay laging nagdadala ng mabangis na enerhiya. Huwag mong sabihin yan, natatakot na talaga ako. Walang magawang sinabi ni Julius Reed, ano ang kailangang gawin para palayain siya. Payo ko sa iyo na huminahon ka, kung hindi, ito ay lubhang kaiyahiya. Ang Young Master ng whole family, kung matuklasan na sangkot sa pagkidnap at pagpatay, iyon ay hindi karapat-dapat, hindi ba? Sa ngayon, malinaw na naiintindihan na ng kabilang partido ang relasyon nila ni Keller Radcliffe, kung hindi, hindi na sila maglalaho para akitin siya mula sa Gonzales City. Ang pagsasalita tungkol sa katotohanan na sila ay naghiwalay ay lubos na walang kabuluhan at walang layunin. Ang lahat ay hindi tanga. Hey, Julius Reed, hinahangaan ko talaga ang pagiging mahinahon mo. Kahit sino pa siguro ay luluhod na at nagmamakaawa. Walang humpay na kumikibot ang bibig ni Sterling Fairbanks, habang pumapasok sa kanyang isipan ang kahihiyan mula kahapon. Sa sandaling ito, tanging paghihiganti ang iniisip niya. Paghihiganti. Paumanhin, ngunit tila walang sino man sa mundong ito ang maaaring magpaluhod sa akin. Umiling si Julius Reed, wala pa ring tensyon sa mukha. Nagdulot ito ng pagdududa sa Sterling Fairbanks kung ang kanilang kinikilalang relasyon ay talagang kasing halaga ng ginawa nito. Kung talagang walang pakialam si Julius Reed sa kanyang dating asawa, malamang na ngayon ay magiging isang matinding labanan. Tinatanong kita sa huling pagkakataon. Dahan-daang itinaas ni Sterling Fairbanks ang kanyang kamay, at agad na pinaandar ni Cairo Percival sa loob ng bodega ang mekanismo ng payong, na nagpaabot ng matalim na talon mula sa dulo ng payong. At ang talon na ito ay dumikit sa leeg ni Keller Radcliffe, handang sasaksakin anumang oras. Luluhod ka ba, o hindi? Kung hindi ka luluhod, papatayin ko siya ngayon din. Ang mga mata ni Sterling Fairbanks ay nasusunog na may maalab na pula, naglangalit sa sukdulan. Siya ang kumidnap sa kanya, siya ang nasa posisyon ng kalamangan. Kaya bakit palaging lumilitaw si Julius Reed na walang pakialam? Gusto niyang makita ang takot sa kanyang mga mata, takot.
Noon lamang makaramdam ng kasiyahan si Sterling Fairbanks at mailabas ang kahihiyan na nag-aalab sa loob niya. Ngunit mula sa pagpasok niya sa pinto, hindi na natinag si Julius Reed. Sabi ko naman sa'yo, walang makakapagpaluhod sa akin. At ikaw ang pinakakarapat dapat sa lahat. Si Julius Reed ay humakbang pasulong, at agad na inilabas ng mga bodyguard ang kanilang mahahabang kutsilyo, maingat na nagmamasid. Gusto mo bang mamatay ang asawa mo? Umungol si Sterling Fairbanks. Ang iyong buhay, kukunin ko. Dahil ikaw, ang Great Young Master Fairbanks, ay hindi nais na iligtas ang mukha ngayon, kung gayon tutulungan kitang mawala ito. Pagkasabi nito, iniabot ni Julius Reed ang kanyang kamay pasulong, at agad na lumabas mula sa kanyang manggas ang isang mahabang latigo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 366, ang paghihiganti ng kamatayan ng isang ama sa lungguhit isa. Sa tingin mo ba hindi ako natatakot na patayin ang asawa mo? Ang puso ni Sterling Fairbanks ay lumundag sa takot. Bago ito, ang kanyang plano ay si Julius Reed na magpasakop dahil kay Keller Radcliffe, kaya maaari niya muna itong pahirapan, pagkatapos ay labagin si Keller Radcliffe sa harap ni Julius Reed, at sa wakas ay itapon silang dalawa sa hukay ng dumi sa alkantarilya, na lumikha ng ilusyon ng isang aksidenteng pagkalunod sa kamatayan. Ngunit ang unang bahagi ay hindi umaayon sa plano. Ang reaksyon ni Julius Reed nang makita niyang nakatali si Keller Radcliffe ay walang pag-aalala o takot, ni kahit kay titing na kaba. Mula sa pagpasok niya sa pinto, walang ekspresyon ang mukha niya, na pinupunctuated lang ng paminsan-minsang ngiti. Ngayon ay handa pa siyang hamampas. Tandaan, ang kutsilyo sa kamay ni Cairo Percival ay nakadikit pa rin sa leeg ni Keller Radcliffe, isang tulak pasulong, at siya ay mawawala. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo kaya mong pumatay dahil lang sa gusto mo? Subukan mong hawakan ang asawa ko. Ang kanang kamay ni Julius Reed ay nakahawak sa isang gintong latigo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Pinipilit mo ang kamay ko. Sumigaw si Sterling Fairbanks, Uncle Moore, sirain mo muna ang kanyang mukha. Dahil nagalit sa ganoong paraan, si Sterling Fairbanks ay nagngangalit sa loob, halos mabaliw. Naiintindihan. Bahagyang itinaas ni Cairo Percival ang kanyang itim na payong, nagsasalita ng walang pakialam, no choice, tiisin mo. Pagkatapos nito, ang talon ng kutsilyo ay malapit nang mag-swipe sa mukha ni Keller Radcliffe. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang matalim na tunog ng isang bagay na humihiwa sa hangin ang nakarating sa kanila. Si Cairo Percival ay likas na umatras, ang kanyang itim na payong ay bumukas sa isang iglap. Klang! 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 Tatlong bakal na kutsilyo ang tumama sa payong, na kumikinang ng maliwanag sa pagkakatama. Sino ang maglakas loob na umatake mula sa mga anino? Lumingon si Cairo Percival, seryosong nakatingin sa nasa likod niya. Kung binagalan lang niya ng isang segundo, baka tumagos na sa katawan niya ang tatlong bakal na kutsilyong iyon. Ang mga talim ay napakalakas, nag-iiwan ng tatlong marka maging sa kanyang payong ninuno. Black Impermanence Cairo Percival, mayroon kang ilang mga kasanayan, sabi ng isang boses. Whoosh! Ang isang figure ay mabilis na bumaba mula sa langit, na sinundan ng isang barrage ng lumilipad na mga kutsilyo. Ikaw ang mababang buhay. Akmang susunggaban ni Cairo Percival si Keller Radcliffe at gagamitin bilang panangga, ngunit masyadong mabilis ang paggalaw ng mga kutsilyo. Napilitan siyang umatras, patuloy na iniikot ang itim na payong. Samantala, ang isa pang figure ay dumaong sa tabi ni Keller Radcliffe, at sa isang mabangis na laslas ng punyal, pinutol ang lahat ng mga lubid na nakagapos sa kanya. Sino ka sa lupa? Puno ng kaseryosohan ang mukha ni Cairo Percival. Pakiramdam niya ay malakas ang taong ito, at kung ito ay dumating sa isang tunay na laban, maaaring magkapantay sila. Ngunit ang mga galaw ng salarin ay mas mailap, na naging dahilan upang si Cairo ay higit na nawalan ng gana kong mabigla. Kilala ako bilang Western Swordsman, Lucan Davenport. Dahan-daang hinugot ni Lucan Davenport ang isang mahabang espada mula sa kanyang likuran, inilagay si Keller Radcliffe sa likuran niya. Ate, pasensya na sa takot. Salamat. Si Keller Radcliffe, na nasilaw sa display, ay parang nanonood ng away ng mga immortal. Niluwagan niya ang kanyang mga kamay at iginalaw ang kanyang mga paa para maibsan ang paninigas.
Dahil sa pagkakatali sa upuan ay masakit ang kanyang mga kamay at paa, na may mga maputlang marka na lumilitaw sa kanyang mga palso. Bakit hindi ka nakita ng mga tauhan ko? Isinara ni Cairo Percival ang kanyang itim na payong, inilantad ang napakatalas na talam sa dulo nito. Napansin nga nila ako, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magbitaw ng isang tunog bago ko sila patayin. Tumawa si Lucan Davenport, tinawag ng Jangho si Kela Radcliffe na Black Impermanence, na kilala sa kanyang natatanging soul summon ng umbrella. Ngayon, gusto kong matuto mula sa iyo, I wonder kung may oras ka. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang longsword at bahagyang dinilaan ang labi. Paano mo ako nakilala? Mahigpit na hinawakan ni Kela Radcliffe ang hawakan ng payong na medyo nabigla sa loob. Ang pamagat ng Black Impermanence ay hindi nabanggit sa loob ng maraming taon, at mas kaunti pa ang nakakaalam ng pangalan ng payong na ito. Ang katotohanan na ang binata na ito bago siya ay maaaring bigkasan ang kanyang titulo at ang pangalan ng kanyang payong ay nagpapahiwatig na siya ay dapat ding maging kapwa martial artist. Ang pamilya Percival ay nagsagawa ng martial arts sa loob ng maraming henerasyon, ang soul summon ng umbrella ay ipinasa sa hindi mabilang na henerasyon. Parehong matibay ang mga tadyang at ang materyal ng payong, hindi man lang ito mapasok ng mga darts. 15 taon na ang nakalilipas, ang ama ni Kela Radcliffe, si Arlo Percival, ay natalo at namatay sa Percival set pick, na iniwan ang payong na ito na malalim na nakaimbed sa gilid ng bangin. 10 taon lang ang nakalipas na si Kela Radcliffe, sa suporta ng Hall family, ay masigasig na pinagkadalubhasaan ang martial arts ng kanyang pamilya at sa wakas ay naabot niya ang Percival set pick para makuha ang heirloom na soul summon ng umbrella ng Percival family. Pagkatapos, habang ang Hall family ay patuloy na gumagawa ng mga kaaway sa panahon ng kanilang pagpapalawak, ang mga marahas na komprontasyon ay hindi maiiwasan. Sa panahong ito nakilala ang moniker ni Kela Radcliffe na Black Impermanence. Sa nakalipas na dekada, ang bilang ng mga bihasang mandirigma at mayayamang mga ngalakal na namatay sa kanyang mga kamay ay hindi mabilang. Maraming tao, na nakarinig ng pangalang Black Impermanence, ay masyadong natakot na makisali sa anumang salungatan, at maging ang mga taong tumugma sa Hall family sa lakas at impluensya ay masunuring umatras kapag nakita si Kela Radcliffe. Walang sino man ang nag-iisip na sila ay masyadong mahaba upang mabuhay. Gaano dapat kitikot ang isang tao na madaling harangin ang mga darts? Ilang taon na ang nakalilipas, inagaw ng isang business conglomerate ang Sterling Fairbanks, si Kela Radcliffe ng mag-isa, na may payong, ay sumugod sa karamihan. Sa ilalim ng apoy ng ilang submachine gun, pinatay niya ang lahat sa bodega at ligtas na iniuwi ang Sterling Fairbanks. Hanggang ngayon, ito ay nananatiling isang masigasig na paksang tinalakay sa mga lokal. Ngunit ang pagiging masyadong prominent ay nag-aanyaya ng gulo, at nang mapagtanto ito, pinili ni Kela Radcliffe na maging mahinahon. Ito ay lubos na nakakagulat para sa isang napakabata upang makilala siya ngayon. Naaalala mo pa ba ang taong pumatay sa iyong ama? Agad niyang tanong sa casual na tono, nakapatong ang mga kamay sa espada. Ang tindig niya ay tulad ng dalawang magkakilalang nag-uusap, hindi kahawig ng tahimik bago mag-away ang mga sinumpaang kaaway. Renaldo Davenport, ang pangalang ito ay lagi kong naaalala. Nakakaawa, 10 taon na ang nakaraan ay namatay siya sa sakit, at walang nakakaalam kung nasaan ang Davenports. Bakit mo ito binanggit? Bahagyang napakunot ang noo ni Kela Radcliffe, hindi niya maintindihan kung bakit sa mga oras na ito dadalhin ng kabilang partido ang kanyang ama. Sinubukan ba niyang mapalapit sa kanya? Ngunit matagal na siyang nakahanay sa Hall family, at kahit na ito ay isang matandang kaibigan, natatakot siya na kailangan niyang walang awan na harapin ang isang shadow warrior. Si Renaldo Davenport ay may isang anak na lalaki, na pinangalan ng Lucan. Tumawa si Lucan Davenport, anak niya ako. Ikaw kasi. Biglang lumiit ang mga pupils ni Kela Radcliffe, at nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa soul summon ng umbrella. Matapos matutunan ang kanyang mga kasanayan noong araw, ang kanyang unang aksyon ay ang paghihiganti sa kanyang ama, ngunit pagkatapos maghanap sa buong mundo, sa wakas ay nalaman niyang patay na si Renaldo Davenport. Maging ang kinaroroonan ng kanyang nag-iisang anak ay hindi alam. Ngayon ay kaharap ang kanyang kaaway, nakaramdam siya ng matinding puot. Ang lakas ng loob mong ipakita ang mukha mo sa harapan ko.
Nagsimulang mamula ang mga mata ni Kela Radcliffe at nanigas ang kanyang mga kalamnan. Hindi matiis ang pagkamuhi sa pumatay sa kanyang ama. Ang pagkamatay ng aking ama ay may kinalaman sa mga Percival. Nawala ang dati nitong ngiti sa mukha ni Lucan Davenport, at malamig niyang sinabi, ang iyong ama ay nagtaksil sa organisasyon. Pinuntahan siya ng aking ama. Bagamat pinatay niya kaagad ang taksil, nagawa siyang lasonin ng iyong ama. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay may lamig ng hamog na nagyelo, nawala ang mapaglarong ngiti mula sa dati. Kalokohan. Hindi na kailangan ng mga salita sa pagitan natin, ang labanan ngayon ay magsasaayos ng buhay at kamatayan. Nawala ang dating composure ni Kela Radcliffe. Sa harap ng pagpatay sa kanyang ama, lahat ay nabaliw. Kung gayon, gawin natin ito. Hinawakan ni Lucan Davenport ang longsword, naglabas ng isang alon ng layunin ng pagpatay. Sabi ko, ako dapat ang magliligtas sa asawa ko ngayon. Ano ang pinag-aawayan ninyong dalawa? Naglakad si Julius Reed patungo sa bodega, humarap sa mga papalapit na security guard. Sa kanyang kamay, ang gintong latigo ay parang scythe ng Grim Reaper, sino mang tanggayan nito ay tiyak na mahuhulog. Kahit na kumaway ng kumaway ang mga security guard sa kanya, walang makakapidyo sa pag-abante ni Julius Reed. 7 hakbang lang ang ginawa para umagos ang dugo na parang ilog. Sa harap niya, si Sterling Fairbanks na lang ang natira. Pumalakpak, "Boss, huwag mo akong patayin." Ang dating mayabang na Sterling Fairbanks ay biglang lumuhad, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 367, hindi may padala sa lungguhit isa. Young Master of Whole Family, paano ka nakaluhod sa lupa? Tumayo si Julius Reed sa tabi ng Sterling Fairbanks, gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Kela Radcliffe. Kuya Davenport, nagkamali ako. Humingi ng awa si Sterling Fairbanks habang nakaluhod, palihim na sumulyap kay Cairo Percival at banayad na sumenyas para sa tulong. Huwag kang gagalaw. Napansin din ni Lucan Davenport na may mali at gumawa ng isang hilera ng paghagis ng mga kutsilyo sa kanyang kamay, kung maglakas loob kang kumilos, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Bahagyang kumunat ang noo ni Cairo Percival, pinagmamasdan si Lucan Davenport na maingat at nagbabakasakali na huwag magpadalos-dalos. Bagamat talagang gusto niyang iligtas ang Sterling Fairbanks, pagkatapos ng lahat, ang Hall family ay nagpakita sa kanya ng kabaitan. Ngunit ang kumilos ngayon ay nangangahulugang nasa pagitan ng dalawang harapan, na nahaharap sa isang dilema. Hindi siya natatakot na harapin si Lucan Davenport ng direkta, ngunit hindi niya mabantayan ang palihim na pag-atake ni Lucan habang isinasaalang-alang si Julius Reed sa parehong oras. Katatapos lang tumawid ni Julius Reed, nilinis ang landas gamit ang kanyang ginintoang latigo, at ang mga mahuhusay na manlalaban na iyon ay bumagsak lahat sa lupa, patay na walang pag-aalinlangan. Laban sa isang nakakatakot na tao, si Cairo Percival ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kasabay nito, mahigpit niyang isinumpa si Sterling Fairbanks sa kanyang puso, anong klaseng halimaw ang naprovoke niya. Nang makitang hindi makagalaw si Cairo Percival, mabilis na yumuko si Sterling Fairbanks kay Julius Reed, "Brother Davenport, please give me another chance. As long as you spare me, I swear from today onward I'll be your dog. Whatever you need, I will satisfy." Ang tanging naisip niya ay ang pagtakas pabalik sa kabisera, ngayon ang huling pag-asa niya ay si Cairo Percival. Akala niya ay higit pa sa sapat ang mga tauhan niya para hawakan si Julius Reed, ngunit wala man lang silang lakas na lumaban, at ang mga napiling bodyguard na dinala niya ay pawang patay, hindi man lang nagalaw ang damit ni Julius Reed. Sino sa lupa ang lalaking ito? Mr. Sebastian Hall, bilang kagalang-galang na young master ng kabisera, paano ka luluhod sa lupa? Nasabi ko na noon, dapat kang kumilos ng may dignidad. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, habang nakatingin sa gilid ng Sterling Fairbanks, hindi ba ngayon mo lang hinihingi na lumuhad ako sa iyo, pinagbabantaan ako kasama ang asawa ko. Bakit naging walang spineless ka? Tama ka, Kuya Davenport, wala akong spineless, wala akong iba kundi isang aso. I swear to the heavens, hinding-hindi na kita sasaktan. Si Sterling Fairbanks ay desperadong yumuko, nakikiusap, "Pakiusap bigyan mo ako ng isang pagkakataon." Ngayon siya ay tunay na natakot,
At bagamat siya ay nagplano na ayusin ang paghihiganti kapag siya ay nakabalik, sa mismong sandaling ito, ang kanyang takot ay kapansin-pansin. Isang takot na malalim ang ugat. Ayoko sa mga taong walang gulugad. Kung kaya mong tumayo at harapin ang mga kahihinatnan ngayon, baka mas mataas ang tingin ko sa iyo, tumaas ang gilid ng bibig ni Julius Reed. Ngunit para kay Sterling Fairbanks, ang ngiting ito ay mukhang lubos na nakakatakot. Nagpapalamig. Huminga siya ng malalim, nanginginig na tumayo, at nakita niyang basang-basa na ang likod, at pawis ang noo. Sabi ko, ikaw yang Master Hall ay dapat magdala ng sarili ng may dignidad. Kung ayaw mong maging marangal, tutulungan kita. Basag. Inihagis ni Julius Reed ang kanyang ginintoang latigo, direktang tumama sa tuhod ni Sterling Fairbanks at nabasag ang mga buto. Basag. Bago pa man maramdaman ni Sterling Fairbanks ang sakit, nabali na rin ang kabilang paa niya. Nang mawalan ng suporta ng kanyang mga binti, napaluhod muli si Sterling Fairbanks, nabaluktot ang kanyang mukha habang siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Paanong ang isang mayaman at layaw na young master na nakasanayan ng paghintayin sa kamay at paa ay nakatiis ng ganoong sakit? Kung hindi dahil sa walang humpay na sakit na nagpapanatili sa kanya ng alerto, maaaring nahimatay si Sterling Fairbanks. Ngayon ay mas marangal na. Nakaluhod ka pa rin, ngunit kapag nakababa na, huwag mo nang isipin na tumayo muli. Tinapik-tapik ni Julius Reed ang ulo ni Sterling Fairbanks, pagkatapos ay itinulak siya ng marahas. Kayong dalawa, may ganoon bang kwento sa pagitan ninyo? Lumapit siya sa isang upuan at dahan-daang umupo. Bago dumating, walang ideya si Lucan Davenport na ang kalaban ay inapo ng sarili niyang kaaway. Ito ay ganap na pinatunayan ang isang kasabihan, ang mundo ay maliit, lumabas ka at makikilala mo ang iyong mga kaaway. Itong payong, natatandaan kong mabuti. Dahil sa nakamamatay na lason sa payong na ito kaya nagdusa ang aking ama sa loob ng ilang taon sa matinding kirot, tumingin si Lucan Davenport sa soul-calling umbrella, mas lalong lumalim ang kanyang ekspresyon. Kung hindi dahil sa payong na ito, hindi ko makikilala ang lalaking ito bilang Cairo Percival, ang Black Impermanence. Kung ganoon ay lumaban tayo. Kung hindi mo siya matalo, tutulungan kita. Idinikit ni Julius Reed ang ginintoang latigo sa lupa at ipinapalagay ang hangin ng isang manonood, sabik sa palabas. Tapusin na natin ito. Bagamat nag-iingat si Cairo Percival kay Julius Reed, naisip niya kung maaari niyang patayin muna si Lucan Davenport, ang iba ay hindi magiging napakagulo. May tiwala siya sa sarili niyang kakayahan, at sa hindi masisirang itim na payong na kahit Cupido ay hindi makatusok, hindi siya natatakot sa isang mahigpit na labanan. Pumayag. Si Lucan Davenport, na hawak ang kanyang longsword, ay nagbuga ng mga spark sa lupa. Labanan. Sabay-sabay na umungol ang dalawang lalaki, ang kanilang mga sandata ay nagsasalpukan ng mabangis na puwersa. Boom! Ang dumadagandong na panginginig ng boses ay ginawa ni Keller Radcliffe na hindi sinasadyang tinakpan ang kanyang mga tainga, ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Klang! Klang! Makalipas ang 2 round, lumala ang pinsala sa balikat ni Lucan Davenport dahil sa matinding vibrations, at nahati ang sugat. Bahagya niya itong hinawakan at nakita niya ang dugong unti-unting tumutulo sa kanyang damit. Nasugatan ka. Nagulat muna si Cairo Percival, pagkatapos ay napuno ng saya. Parang kalooban ng langit. Ang manalo laban sa isang kalaban na may nasugatan na braso ay tila napakadali para sa kanya. Kahit na siya ay nag-aalala tungkol sa katangi-tanging swordsmanship ni Lucan Davenport, na nakaharap sa isang armadong kalaban, sinimulan ni Cairo Percival na sadyang puntiryahin ang kaliwang balikat ni Lucan Davenport. Ang longsword ay sumipol sa hangin, at sa bawat banggaan sa itim na payong, si Lucan Davenport ay nakaranas ng matinding sakit. Ang walang tigil na pagkawala ng dugo ay naging mapatla sa kanyang kutis, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Hiwain. Sa wakas, may kumpiyansa na si Lucan Davenport ay dahado, na isakatuparan ni Cairo Percival ang kanyang pagpatay. Ang matalim na dulo ng payong, tulad ng isang sinag ng malamig na liwanag, ay direktang hiniwa patungo sa leeg ni Lucan Davenport. Klang! Nang malapit nang maabot ng talam ang leeg ni Lucan Davenport, ang gintong latigo ay dumating na may haplos, na tumalikod sa itim na payong. Kung nasaktan ka, huwag mong ipilit ang sarili mo.
Sinalo ni Julius Reed ang gininto ang latigo sa hangin at hindi napigil ang kumunot ang kanyang noo nang makakita ng dugo sa sugat ni Lucan Davenport. Tito Percival, patayin mo sila. Ang Sterling Fairbanks, bagamat nasa matinding sakit, ay nasaksihan ang pagkatalo ni Cairo Percival kay Lucan Davenport. Gusto niyang maghiganti, gusto niyang patayin ang binata na nabalian ng mga paa. Gusto mo ba siyang patay o buhay? Lumingon si Julius Reed upang tingnan si Lucan Davenport, na ang mukha ay namumutla na dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Huminga ng malalim si Lucan Davenport at sinabi sa mahinang boses, "Buhay. Kung gayon, iligtas natin ang kanyang buhay." Lumingon si Julius Reed, nagsimulang magbuga ng pulang kinang ang kanyang singsing. "Sabay tayong mamatay." Sa pagkatalo ni Lucan Davenport, tumaas ang kumpiyansa ni Cairo Percival. Sa one-on-one na tunggalian, wala siyang nakitang kahirapan. Binabit ang umbrella, ang Percival family heirloom. Hinawakan ni Julius Reed ang gintong latigo, malamig na nakatingin kay Cairo Percival sa harap niya. "Tunay nga, lumipas sa mga henerasyon ng aking pamilya, hindi ka maaring mapahamak na mamatay ng payong na ito. Kahit na ang mga pana ni Gatling ay hindi makalusot dito, duda ako na mayroong anumang bagay sa mundong ito na magagawa." Mayabang na sabi ni Cairo Percival, nagliwanag ang mukha sa pagbanggit ng payong. Sa buong kasaysayan, ang paglitaw ng payong na ito ay mag-uudyok ng siklab ng galit sa lahat ng kapangyarihan. Ngunit ang pamilya Percival ay palaging makapangyarihan at pinangangalagaan ang payong sa mga henerasyon. Kung hindi dahil sa maagang pagkamatay ng kanyang ama, hindi sana siya aasa sa Hall family. Klang. Bago siya makatapos, si Julius Reed ay sumugod. Ang gintong latigo ay bumangga sa itim na payong, tumagos sa ibabaw at tumusok sa dibdib ni Cairo Percival. Ang pamana ng pamilyang ito ay nagtatapos sa iyong henerasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 368, Problema sa Lungguhit 1. The Soul Calling Umbrella, ang heirloom ng Percival family. Sa oras na umabot ito sa Cairo Percival, naipasa na ito sa hindi bababa sa 10 henerasyon. Ang ibabaw ng payong ay may maraming galos, lahat ng mga marka mula sa mga labanan ay nakipaglaban sa daan-daang taon. Walang banal na sandata, maging ito man ay talam, sibat, tungkod, o kahit na mga modernong baril, ang maaaring tumagos sa soul-calling umbrella. Ngunit ngayon, sa mga kamay ni Julius Reed, ang gintong latigo ay talagang tumagos dito. Ang ikatlong bahagi ng gintong latigo ay nakaimbed sa katawan ni Cairo Percival, ang baras ng latigo, na nakaukit ng gintong dragon, na patuloy na tumutulo ng sariwang dugo. Tumulo. Sa tahimik na hangin, ang tanging tunog ay ang pagbagsak ng dugo sa sementadong lupa. Nanlaki ang mga mata ni Cairo Percival sa takot at sakit. Ngunit higit sa lahat, hindi naniniwala. Sa mundong ito, mayroon talagang sandata na maaaring tumagos sa soul-calling umbrella. Spurt. Marahas na hinugot ni Julius Reed ang gintong latigo, casual na pinunasan ang dugo kay Cairo Percival, at walang pakialam na sinabi, "Ito na ba? Isang pirasong scrap metal lang. Isang piraso lang ng scrap metal." Ang apat na salitang ito ay hatol ng kamatayan sa puso. Thud. Si Cairo Percival ay dumura ng isang subo ng dugo at lumuhad sa isang tuhod. Ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Paano ito posible? Paano ito? Napatingin siya sa butas ng payong, hindi makapaniwalang totoo ito. Isang itim na butas na humigit kumulang 5 sentimetro ang lapad ang lumitaw sa ibabaw ng payong, na may magaspang, gulanit na mga gilid. At sa mga kamay ni Julius Reed, ang gintong latigo na iyon ay nanatiling ganap na hindi nasaktan, ni isang marka man lang. Maliban sa, ang mga bahid ng dugo. Ikaw na bahala. Inihagis ni Julius Reed ang gintong latigo, at sa isang iglap, bumalik ito sa kanyang manggas. Nabuhay ng higit sa 10,000 taon, mula noong siya siyang, palaging tinatamasa ni Julius Reed ang pinakamahusay na mapagkukunan sa mundo. Ang kanyang kawalang kamatayan ay nagpapahintulot sa kanya na pumunta kahit saan at gawin ang anumang bagay na kanyang pananggahasan. Kasama ang gintong latigo na ito, na orihinal na meteorite lamang mula sa kalawakan. Kinailangan ni Julius Reed ng 1,000 taon upang gawin ito sa gintong latigo sa kanyang mga kamay. Ang latigo ay hugis parihaba,
na may engraved na may 8 dragon, at mula sa anumang direksyon, 5 dragon ang laging nakikita. Siyempre, ang ika-9 na dragon ay walang iba kundi ang Hidden Dragon King, si Julius Reed mismo. Ang kataas-taasang emperador, walang kulang. Sa mundong ito, walang bagay na hindi maarak ng gintong latigo. Ang pagtawag sa soul-calling umbrella na isang piraso ng scrap metal ay hindi isang pagmamalabas para kay Julius Reed. Young Master, ito, maging si Lucan Davenport, na nakatayo sa tabi, ay masyadong nabigla upang bumalik sa kanyang katinoan. Kilalang-kilala ng dalawang magkaaway na pamilya ang isa't isa. Matagal nang narinig ni Lucan ang kapangyarihan ng soul-calling umbrella. Sino ang mag-aakala na sa isang direktang paghaharap, ang malawakang ipinahayag na banal na sandata, ang soul-calling umbrella, ay agad na magiging basura. Pumunta ka at gawin mo ang iyong bagay. Ikanaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig kay Lucan Davenport na maghiganti. Siya na mismo ang tumayo at naglakad papunta kay Keller Radcliffe. Ang taong higit na nagdusa sa kidnapping ay ang kanyang sariling asawa. Ang dati niyang mapayapang buhay ay nasira, at ngayon ay ginugol niya ang kanyang mga araw sa patuloy na takot at pangamba. Ayos ka lang ba? Lumapit si Julius Reed at niyakap siya. Okay lang ako. Umiling si Keller Radcliffe at sumubsob sa yakap ni Julius Reed. Ngunit biglang bumilis ang paghinga ni Julius Reed, at nanlamig ang kanyang katawan. Sinong sumampal sa mukha mo? Kitang-kita niya na may tatak ng kamay sa mukha ni Keller Radcliffe. Kakaiba pa rin ito hanggang ngayon. Sterling Fairbanks, sabi ni Keller Radcliffe habang nakatingin sa Sterling Fairbanks na nakaluhod sa lupa, isang kislap ng puot sa kanyang mga mata. Hintayin mo ako. Bahagyang hinalikan ni Julius Reed ang kanyang noo at lumingon sa Sterling Fairbanks. Anong gagawin mo? Si Sterling Fairbanks, na pinagpapawisan sa sakit, ay nakita si Julius Reed na papalapit at sa sobrang takot ay napailing siya. Binaliwala ang nabali niyang tuhod, sinubukan niyang gumapang palayo sa pinangyarihan. Huwag kang lalapit. Napaungol siya ng mahina habang ginagamit ang lahat ng kanyang lakas, tinitiis ang matinding sakit habang gumagapang siya patungo sa pinto. Ngunit paano siya makakatakas kung halos hindi na niya kayang takpan ang kalahating metro bawat segundo? Thud, thud. Ang mga yapak ni Julius Reed ay umalangaw tulad ng death knell ng Grim Reaper, bawat hakbang ay nagpapadala ng panginginig ng takot sa pamamagitan ng Sterling Fairbanks. Natakot siya. Talagang takot na takot. Kung alam niya kung gaano ka-invincible ang lalaking ito, hinding-hindi niya ito ginagalit. Ngunit walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito, tunay na wala. Aling kamay ang ginamit mo? Yumuko si Julius Reed sa itaas ng Sterling Fairbanks, mahinahong nagtatanong. Ang katahimikang ito ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Sterling. Kung galit iyon, hindi siya matatakot ng ganito. Ngunit tiyak na ang hindi inaasahang katahimikan na ito ang nagpang-inig sa kanya sa takot, kahit na nakalimutan niya ang sugat sa kanyang tuhod. Pakiusap, Kuya Davenport, nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Isa lang. Humihikbi ang pakiusap ni Sterling Fairbanks, gumagapang sa lupa at desperadong yumuko, nakikiusap ako sa iyo, tatawagan kitang lolo. Talagang nasa bingit na siya ng pagbagsak. Una, sa pamamagitan ng pagkidnap kay Keller Radcliffe, naisip niya na siya ay nakakuha ng mataas na kamay. Pagkatapos ay inupahan niya ang Black Impermanence, Cairo Percival, upang bantayan ang sira-sirang planta ng dumi sa Alcantarilla. Siya ay nagkaroon ng kalamangan ng oras, lugar, at mga tao, ngunit si Julius Reed lamang ang nakabigo sa plano. Sa katunayan, sa harap ng napakatinding lakas, ang anumang pakana o panlilin lang ay parang dumaraan na ulap. Ganap na hindi epektibo, nahaharap sa isang kakilakilabot na figure, na ang latigo ay maaaring tumagos sa payong na nagpapatawag ng kaluluwa, sino ang makatiis. Ngayon, hindi niya hinahangad na lumabas ng hindi nasaktan, ang manatiling buhay ay upang magtagumpay. Kalimutan mo na, kahit anong kamay mo ang ginamit mo, ipagpalagay ko na pareho mong ginamit. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed at mabilis na naglabas ng punyal mula sa kanyang pantalon. Hindi mo dapat hawakan ang reverse scale ng dragon. Puff! Ibinaba niya ang kutsilyo, tumagos sa palad ni Sterling Fairbanks. Bumagsak si Sterling Fairbanks sa lupa,
Nanginginig ang kanyang mga daliri ng walang tigil, ngunit hindi siya nang ahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Ang matinding sakit ay nagdulot sa kanya ng pagnanais na mamatay, ngunit ang pagnanais na mabuhay ay pinilit siyang magtiis. Ito ba ay sapat na marangal para sa iyo? Puff! Hinugot ni Julius Reed ang punyal at sinaksak ito ng marahas muli. Sa pagkakataong ito ay hindi nakalusot si Sterling at nahimatay. Ngunit walang pakialam si Julius Reed tungkol doon, binunot niya ang punyal at itinutok sa kabilang banda. Klang! Ang talon ng punyal ay tumagos sa palad ni Sterling Fairbanks at tumama sa sahig ng semento. Huff! Matapos gawin ang lahat ng ito, dahan-daang tumayo si Julius Reed, at lumabas ang isang gintong latigo mula sa kanyang manggas. Puff! Sa isang hampas, maayos na bumagsak ang mga kamay ni Cairo Percival sa lupa. Pagkatapos ay kinuha ni Julius Reed ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Ikaw, bakit mo naisip ang tawagan ako? Sa kabilang dulo ng linya, si Sofia Leocadia ay nagpahayag ng malaking sorpresa at pananabik. Hindi niya inaasahan na talagang aabot sa kanya si Julius Reed. Sa sandaling iyon, si Sofia Leocadia ay parang isang batang babae na may namumuong romansa, biglang nakatanggap ng regalo mula sa isang prinsipe. May isang bagay na maaaring kailanganin ko ang iyong tulong. Ngunit ito ay medyo madyugo, kailangan mong maging handa, sabi ni Julius Reed na may halong pagkakasala. Mula nang magkakilala sila, si Sofia na ang palaging tumutulong sa kanya, at kahit na hindi malinaw ang mga dahilan, nakikita niya ang sinseridad nito. Nagdudulot na naman ba ng gulo si Sterling sa iyo? Tatawagan ko kaagad ang whole family. Biglang naging mapilit ang boses ni Sofia na orihinal na banayad. Hindi yan, ang gulo na dulot ng mga fang, naayos ko na. Ngayon, gusto ko lang ipakalat ang litrato ni Sterling Fairbanks sa paligid ng Beijing circles mo, sagot ni Julius Reed. Okay, ipadala mo, at para sa whole family, kakausapin ko sila ng personal, nag-alinlangan si Sofia bago nagtanong, ikaw, okay ka lang ba? Naiintindihan niyang mabuti kung anong uri ng tao si Sterling, kaya lalo siyang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Julius Reed. Hayaan mo na ang whole family, kumilos na parang walang nangyari. Paano ako magkakaproblema? Medyo Sterling Fairbanks yan. Oh, brace yourself. I'm hung up now. Matapos ibaba ni Julius Reed ang tawag, kumuha siya ng ilang larawan ng Sterling Fairbanks gamit ang kamera ng kanyang telepono at ipinadala ito kay Sofia Leocadia. Sa kabilang dulo ng telepono, pagkatapos ng isang sagupaan ng pag-uuyam, sa wakas ay naunawaan ni Sofia ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Julius Reed, paano ako magkakaproblema? Hindi nagtagal, inayos niya ang kanyang mga tao na mabilis na maikalat ang balita. Kuya, bakit ipagkalat ito? Umupo si Lucan Davenport sa tabi ni Julius Reed at nagtanong, ikiling ang kanyang ulo. Hindi ba ito ay gumagawa lamang ng isa pang kaaway ng walang dahilan? Gusto kong linisin ang whole family, ngunit ang pagpunta sa Beijing ay mukhang masyadong mahirap, kaya naisipan kong imbitahan sila. Pumasok si Julius Reed sa bodega at kinuha si Kelly Radcliffe, wifey, oras na para umuwi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 369, Hindi Tao sa Lungguhit Isa. Matagal nang hindi nakita ni Kelly Radcliffe si Julius Reed, at sa kaibuturan, na-miss niya ito. Ngunit ang kanyang matigas na panlabas at malambot na puso ay nangangahulugan na hindi niya ipahahayag ang damdaming ito. Ngayon, dala-dala ni Julius Reed, isang pakiramdam ng seguridad at kaligayahan ang kumalat sa buong katawan niya, na nagpapaginhawa sa kanya. Naalis na rin ang kakilakilabot na damdamin mula sa pagkakakidnap at pagsampal. Nang makarating sila sa itaas ng ulo ni Sterling Fairbanks, sinipa ni Julius Reed ang kanyang ulo gamit ang kanyang paa. Hoy, stop playing dead. Hindi kita papatayin. Talaga, si Sterling Fairbanks, na nanatiling nakapikit ng mahigpit, ay nagmulat sa kanila, na nagtatanong sa paos at mahinang boses. Ang kanyang mga mag-aaral ay nagpahayag ng desperasyon at sakit. Ang magkabilang kamay niya ay maayos na naputol, ang kanyang mga binti ay nabasag, at ang kanyang katawan, na nawalan ng masyadong maraming dugo, ay namutla at walang kapangyarihan. Sinasabi ko sa iyo, kapag bumalik ka, kailangan mong maghanap ng isang tao na hahabol sa akin para sa paghihiganti, mas malakas, mas mabuti, nakuha mo iyon.
Bitbit si Kella Radcliffe sa kanyang likod at nakatayo sa ibabaw ng ulo ni Sterling Fairbanks, masayang sabi ni Julius Reed. Hindi ako mangangahas. Mangyaring magtiwala, sa sandaling bumalik ako, pagkatapos kong bumalik, tiyak na hindi ako mangangahas na guluhin ka muli. Kahit na nahaharap sa kamatayan, hindi makapag-ipon ng lakas ng loob si Sterling Fairbanks na sabihin ang katotohanan. Gusto lang niyang mabuhay. Hanggat mailigtas niya ang sarili niyang buhay, hindi siya mag-aalala tungkol sa kakulangan ng paraan para sa paghihiganti. Kung siya ay namatay sa paggawaan ng dumi sa alkantarilya, ito ay masyadong kaawa-awa. Sa sandaling bumalik sa kabisera, maaari niyang gamitin ang mga koneksyon ng Hall family para magsagawa ng madugong paghihiganti kay Julius Reed. At sa pamilya ni Julius Reed, hindi niya hahayaang mawala ang sinuman sa kanila. Hindi ka tapat, alam mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed, nakatingin kay Sterling Fairbanks, na hindi mapigil ang nanginginig. Ganito nakita, bakit hindi ka maghiganti? Lalaki ka ba? Hindi ako lalaki, Kuya Davenport, hindi talaga ako nangangahas na maghiganti. Hindi ko naiisipin pa, dead end na ang kalabanan mo, please lang hayaan mo na ako, mahinang sabi ni Sterling Fairbanks, malapit nang mawalan ng malay. Matagal nang namamanhid ang sakit sa kanyang mga paa, takot na lamang ang nananatili sa kanyang isipan. Naghahanap ng paghihiganti. Panaginip lang niya ito, ngunit paano niya ito nasabi ngayon? Dahil hindi ka lalaki, maaari ka ring maging isang eunuch. Whoosh! Direktang naghatid ng sipa si Julius Reed sa singit ng Sterling Fairbanks. Isang nakakasakit na sigaw ang pinakawalan ni Sterling Fairbanks at nawalan ng malay. Boss, bakit nag-iiwan ng survivor? Naguguluhan na tanong ni Lucan Davenport. Para sa isang tulad ni Sterling Fairbanks, hindi ba mas madaling patayin na lang siya? Ang pag-iiwan sa kanya ng buhay ay lumikha lamang ng mas maraming problema. Balang araw pupunta ako sa kabisera, bakit hindi maghanap ng taong magpapakalat ng salita para sa akin? Nakikita mo kung ano ang ibig kong sabihin. Sinulyapan ni Julius Reed si Lucan Davenport, na naintindihan naman nito. Ang boss ay ang boss. Napakatalino. Nag-thumbs up si Lucan Davenport at hinayla si Cairo Percival sa trunk ng BMW na parang patay na aso. Sa sandaling bumalik ang Sterling Fairbanks, kasama si Sofia Leocadia na pinupukaw ang mga bagay mula sa likuran, ang mga piling tao ng kabisera ay hindi maiiwasang malaman ang tungkol sa isang karakter na tulad niya. Kung mahuhukay ang katotohanan tungkol sa nakaraan, hindi maiiwasan ang paglalakbay sa kabisera, at ito ang perpektong pagkakataon upang ipaalam sa mga maimpluwensyang pamilya doon ang kanyang nalalapit na pagdating. Matapos umalis sa inabandonang planta ng paggamot sa dumi sa Alcantarilla, ang grupo ay nagmaneho sa Paper Drunk Golden Tavern. Ang bar na ito ay pumasok lamang sa isip ni Julius Reed matapos na mabawi ang kanyang mga alaala ilang araw na ang nakalipas, at ito na ngayon ang naging base ng kanyang operasyon sa Five River Province. Ang pagmamayari ng isang malakas na network ng especially iya, ito ay higit pa sa isang angkop na lugar. Si Kella Radcliffe ay dumaan lang sa isang kidnapping, at kahit na hindi siya pisikal na nasaktan, siya ay isang batang babae pa rin na natulog ng malalim sa upuan ng pasahero ng BMW. Tumingin si Julius Reed kay Kella Radcliffe, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang tense kahit sa pagtulog, at nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Marahil sa panaginip niya, hindi pa rin siya mapakali, di ba? Marahan niyang binuhat si Kella Radcliffe at inilagay sa sofa sa opisina ni Finn Carmichael. Boss, siya. Si Julius Reed ay gumawa ng isang silencing gesture, na sinenyasan si Finn Carmichael na tumahimik. Mag-usap tayo sa labas. Tumanggo si Finn Carmichael, maingat na lumabas sa opisina ng General Manager. Ang pinto ay soundproof, kahit ang ingay mula sa bar, halos tahimik sa loob. Young Master, hindi pa rin namin mahanap ang Wolf Cavalry. Masyadong misteryoso ang mga taong ito, sa kabila ng lahat ng mga especially iya ko ay top-notch, wala ni isa ang nakahuli ng bakas ng Wolf Cavalry. Napabuntong hininga si Finn Carmichael, puno ng frustration ang mukha niya. Ang kanyang pagmamalaki at kagalakan, ang spy network, ay hindi nakakalap ng kahit katiting na impormasyon. Ang Wolf Cavalry ay tila naglaho sa manipis na hangin, na walang iniwan na bakas. Iyan ang dapat asahan. Ang Wolf Cavalry ay personal kung sinanay.
Kung madali mo silang mahanap, ibig sabihin ay mas mababa ako sa iyo, hindi ba? Tinapik siya ni Julius Reed sa balikat, senyales na hindi ito big deal. Dahil ang Wolf Cavalry ay nakapasok sa Five River Province, nangangahulugan ito na ang mga nagpapakilos sa kanila ay matagal nang gumawa ng kanilang mga plano. Sa kanilang malakas na mobility at stealth, ang Wolf Cavalry ay hindi madaling matagpuan. Boss, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Finn Carmichael na nakatingin kay Julius Reed. Gusto kong bumalik at manatili ng ilang araw. Itinuro ni Julius Reed ang loob ng silid. Ang aking asawa ay kinidnap ngayon, at siya ay walang kabuluhang tumakbo sa Five River Province na mag-isa, na nakaranas ng matinding takot. Tungkol sa Boulevard League, malamang naabala sila sa panloob na alitan sa ngayon at wala silang bakanteng oras upang makitungo sa amin. Pagtingin sa kalendaryo sa kanyang relo, mahinang ngumiti si Julius Reed, mabilis na ang bagong taon, di ba? Dati ay wala siyang sense of time dahil hindi siya pwedeng mamatay kahit anong mangyari, ginagawang pinaka-boring ang oras. Kahit sino pa ang mahulog sa paligid niya, patuloy siyang umiral sa mundong ito. Pero simula nang ikasal si Kella Radcliffe, sinimulan niyang pahalagahan ang bawat minuto. Kamakailan lamang, masyado siyang nakatutok sa pag-iimbestiga sa katotohanan sa likod ng kanyang amnesia at hindi nakasama si Kella Radcliffe. Ang pag-iisip nito ay napuno ng guilt si Julius Reed. Huwag kang mag-alala, boss, ligtas kang i-escort ng mga tauhan ko. Kung may manggahas na guluhin ka at wala pang nalalaman, ipapadala ko agad sila sa langit. Mabangis na sabi ni Finn Carmichael. Dati, kapag nawala si Julius Reed, he keep a low profile. Ngayong nakabalik na ang iyong master, handa na si Finn Carmichael na maging pinakamabangis na asong nangangagat. Ipapaubay ako sa iyo ang mga usapin ng Five River Province, huminga ng malalim si Julius Reed at sumandal sa dingding ng tavern, ngayong tanghali, ibabalik ko muna ang hipag mo. Tulungan mo akong imbestigahan ang sitwasyon dito. Sa palagay ko ang mga taong ito ay hindi magdudulot ng anumang gulo bago ang bagong taon. Gayun din, si Janet Carmichael ay nagpahayag na ng lahat ng bagay na naghihintay kay Janet Carmichael para sa isang taong naghintay para kay Janet Carmichael, patahimikin mo siya. Si Janet Carmichael ay nawala ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang, ngunit alam na alam ni Julius Reed ang mga tunay na mahahalagang tao na hindi niya manggahas na banggitin. Kung gagawin niya, ang organisasyon sa likod niya ay haharap sa pagkalipol. Nakatakda na ang pain, kung kagatin ng isda ay nasa tadhana na. Naiintindihan. Aayusin ko ito kaagad, tumanggo si Finn Carmichael, sanay sa pagpapakalat ng mga mensahe. Gayun din, bantayang mabuti ang bawat galaw sa kabisera. Ibinigay ni Julius Reed ang kanyang huling tagubilin bago tumalikod upang pumasok sa pribadong silid, naghihintay na magising si Kella Radcliffe upang maihatid niya ito pauwi. Wala pang kalahating buwan bago sumapit ang bagong taon. Ito ang magiging ika-4 na taon na magkasama sila ni Kella Radcliffe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 370, ang kotse ni Burl Radcliffe sa Lungguhit 1. Sa oras na bumalik si Julius Reed sa Gonzales City, nalaman niya ang tungkol sa insidente sa Radcliffe Group. Noong una ay inakala niya na kung may ganap na kapangyarihan si Kella Radcliffe at ang malakas na suporta ni Ovidio Cook, uunlad ang grupo. At sa simula, totoo nga. Ngunit pagkatapos na maiulat na patay sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter, ang lahat ng mga negosyante sa Five River Province ay nagsimulang guluhin ang Radcliffe Group. Ang dahilan kung bakit handa silang mag-extend ng isang sangay ng oliba para sa kooperasyon ay dahil mismo sa inspeksyon ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Dalawang nangungunang pinuno mula sa probinsya ang nagtitipon sa Gonzales City, at nagpaplanong mamuhunan sa isang bagong proyekto. Paano hindi makakakilos ang ganitong pagkakataon sa negosyo? Gayunpaman, sa kakaibang pagkamatay ng dalawa, kasama ang ilang mga alingawngaw, mabilis nilang nilayuan ang kanilang mga sarili mula sa Radcliffe Group. Ang ilan ay nagdagdag pa ng insulto sa pinsala, na sinisisi ang kasawian sa Radcliffe Group. Upang palawakin ang sukat ng kumpanya, nag-import ang Kella Radcliffe ng malaking batch ng kagamitan, at kasabay nito, nagtayo ng 2 bagong workshop. Kung ilalagay sa produksyon, ayon sa dami ng mga order na nilagdaan dati, aabutin ng mas mababa sa 1 taon upang masira, at maaari pa nilang mapagtanto ang kita.
Pagkatapos ng lahat, ang mga order sa hinaharap ay dapat na tumaas, lohikal na pagsasalita. Ngunit ngayon, na ang lahat ay sama-samang nagkansela ng mga order, ito ay katulad ng pag-alis ng alpombra mula sa ilalim ng Radcliffe Group, na nagdulot ng kumpletong break sa financial chain. Sa mga araw na ito, si Keller Radcliffe ay gumagala sa Gonzales City, na naghahanap ng financing, ngunit ang mga bangkong iyon na dating nakangiti ay naging matatag. Walang pautang. Kahit na sa mataas na rate ng interes, walang gustong magpahiram ng pera sa Radcliffe Group sa emergency na ito. Tulad ng para sa mga nakipag-away sa Radcliffe Group, sinamantala nila ang pagkakataong sipin sila habang sila ay pababa, galit na pinigilan ang Radcliffe Group at inagaw ang malaking bilang ng mga distributor. Sa pagtingin sa mga ulat sa kanyang harapan, bahagyang hinawakan ni Julius Reed ang kanyang ilong. Ito ay tanda ng kanyang galit. Master, kailangan ba nating makisali? Tanong ni Cosmo sa mahinang boses sa tabi niya. Si Julius Reed ay nakaupo sa sofa sa bahay, habang si Keller Radcliffe ay wala sa bahay dahil sa ilang bagay. Pinabayaan pa niya ang takot na nangyari sa maghapon at lumabas sa isang party kasama si Anna Harris. Ligtas ba ito? Tumangala si Julius Reed kay Cosmo. Kung pipilitin niyang sundan ng mga tao si Keller Radcliffe sa buong araw, magiging parang ibon sa hola si Keller Radcliffe, na walang kagalakan sa buhay. Nais niyang magkaroon ng mga tao sa labas upang tahimik na matiyak ang kaligtasan ni Keller Radcliffe, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Iyon ay magiging mas komportable siya. Makatiyak ka, ang ating mga tao ay hindi nalalayo, tinitiyak na ligtas ang ginang. Nakaramdam ng guilt si Cosmo, ang insidente kaninang umaga ay nagresulta sa pagkidnap kay Keller Radcliffe. Ngunit sa pagbalik ni Julius Reed ay hindi bumitaw ng isang salita ng pagsaway, na nag-iwan sa kanya ng matinding pagsisisi hanggang sa sandaling ito. Dapat ay mayroon siyang sariling buhay. Inihagis ni Julius Reed ang dokumentong hawak niya sa sopa at tinanong si Cosmo, anong klaseng party ito? Nabanggit lamang ni Keller Radcliffe ang pagpunta sa isang party at isinama ang kanyang malapit na kaibigan na si Anna Harris ngunit hindi niya ibinunyag kung tungkol saan ang party. Ito ay isang party na inorganisa ni Bran Cook, ang young master ng Cook family sa Gonzales City. Si Bran Cook ay nasa kabisera hanggang kamakailan at sinasabing kumita ng mahigit 30 bilyon ngayong taon. Pagkabalik, inorganisa niya ang party na ito na may layuning makipag-networking sa mga lokal na mayamang young masters para mapadali ang pagsisimula ng isang kumpanya sa kanyang pagbabalik. Malinaw nang naimbestigahan ni Cosmo ang lahat. Bran Cook. Unang beses kong narinig ang tungkol sa kanya, ngunit ang instinct ng isang lalaki ay nagsasabi sa akin, ang kaganapan ngayon ay hindi ganoon ka-simple. Tumayo si Julius Reed, isinuot ang kanyang coat, at sinabing, sumama ka sa akin, kung simpleng salusalo lang, sana, pero kung may ibang layunin, gusto kong sumama sa isang inuman o dalawa. Dapat ba nating ipaalam sa ginang? Pansamantalang tanong ni Cosmo, dahil hindi dinala ni Keller Radcliffe si Julius Reed, tila may balak siyang sundan. Hindi na kailangan, hindi tayo papasok, nagsisigarilyo lang sa labas. Itinulak ni Julius Reed ang pinto at naglakad palabas ng villa. Kuwait, ang Cook family ay halos hindi naging kwalipikado bilang isang pangalawang tier na pamilya sa Gonzales City, isang bingo sa ibaba ng pinakamataas na baitang ngunit makabuluhang mas malakas kaysa sa pangalawang baitang. Ang mga pamilya tulad ng Radcliffe family ay itinuturing na pangalawang antas, na may agwat ng kayamanan sa 10-10 bilyon kumpara sa Cook family. Matapos bumalik sa bansa, itinatag ni Bran Cook ang kanyang sarili sa kabisera, nakikisalamuhan ng mabuti sa maraming mayayamang kabataan doon, at sa kanyang mga natatanging koneksyon, inukit niya ang kanyang sariling angkop na lugar. Sa loob lamang ng isang taon, kumita siya ng mahigit 30 bilyon, na nakakuha ng reputasyon bilang isang kahanga-hangang negosyo. Siyempre, ang isang malaking bahagi nito ay ginamit upang makipag-network sa mga mayayamang individual sa kabisera. Ang kanyang pagbabalik sa Gonzales City ay bahagyang dahil sa nalalapit na Chinese New Year, na natural na tumawag para sa pag-uwi para sa mga pista opisyal. Bukod pa rito, nais niyang ipakita ang kanyang mga nagawa at ibahagi ang mga bunga ng kanyang paggawa sa kanyang mga dating kaklase at kaibigan. Kung tutuusin, ang kayamanan at dangal na hindi nababanaag sa sariling bayan ay parang brocade na damit na isinusuot sa dilim ng gabi.
Ginanap ang wine party sa isang pribadong club na pinondohan ng Koch family. Kalahating taon na ang nakalipas, sinimulan na ni Bran Koch ang paghahanda para sa kaganapang ito, umaasa na sakupin ang parehong mataas na kalidad na lokal na mapagkukunan bilang Ovid Koch. Ang club ay hindi bukas sa publiko, ang pagpasok ay posible lamang sa isang imbitasyon. Mula nang mapatay ang number 1 young master ng Gonzales City, si Jackson Brandon, ang buong lungsod ay nahulog sa estado ng walang ulo ng mga dragon, kung saan ang mga mayayamang ikalawang henerasyon ay nakikipagkumpetensya upang ipagmalaki ang kanilang kayamanan, lahat ay nagpapaligsahan para sa titulo ng pinakamataas na sayan ng lungsod. Sa kasamaang palad, sa sandaling bumalik si Bran Koch, lahat ng mga taong ito ay namutla sa paghahambing. Hindi kalayuan ang club mula sa villa ni Julius Reed, isang 20 minutong biyahe ang nagdala sa kanila sa pasukan ng club. Ngunit bago sila makaparada, isang security guard ang lumapit, na nagpapakita ng nakakatakot na presensya, at sinabing, "Maligo. Sa tingin mo ba ito ang lugar para sa iyo? Sabihin mo ulit yan." Kikilos na sana si Cosmo, ngunit pinigilan ni Julius Reed. Walang pangangailangan para sa hindi kinakailangang labanan, ang pagyuko sa antas ng gayong mga tao ay magpapababa lamang ng kanilang sariling halaga. Bingi ka ba? Magwala ka ngayon. Tingnan mo kung anong klaseng sasakyan ang nasa paligid. Sa mga basura mo, huwag mo kaming ipahiya dito. Mabilis na pinalibutan sila ng mga security guard, at pinaalis si Julius Reed sa lugar. Ngunit sa sandaling iyon, isang kotse ang nakakuha ng atensyon ni Julius Reed. Ang pusat ni Burl Radcliffe. Dahil ito ay isang pribadong club, ang lugar ay napapaligiran ng mga mag-agarang sasakyan. Kaya't ang sira-sirang pusat ay lalong tumingkad. Ano ang ginagawa ni Burl Radcliffe dito sa isang party na madalas puntahan ng mga kabataan? At walang pag-aalinlangan, kung saan man lumitaw ang Burl Radcliffe, tiyak na susunod si Knoxridge. Hindi mapaghihiwalay ang dalawa, laging nakikitang magkasama saan man sila magpunta. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka aalis ngayon, kailangan nating magpa-physical. Bang! Agad na pinahiga ni Julius Reed ang accelerator, na nagpabagsak sa ilang mga security guard. Damn it, you little bastard, tumigil ka nga dyan. Natigilan ang mga gwardya, natamba at dama po na may mga pasa sa kanilang mga mukha. Buti na lang at hindi masyadong mabilis ang takbo ng sasakyan, at hindi rin malayo ang distansya, kaya bukod sa ilang mga pasa ay walang malubhang pinsala. Malas, kailangan ko siyang patayin kapag nakita ko siya. You little bastard. Pagkatapos ng isang ikot ng mga sumpa, ang mga security guard ay nagmamadaling bumalik sa pasukan ng club, itinuro ang mga sasakyan na papasok. Wala pang 100 metro mula sa club, inihinto ni Julius Reed ang sasakyan, iniisip ang dahilan ng presensya ni Knoxridge doon. Ikaw ba, Julius Reed? Pero maya-maya lang, may biglang nagsalita mula sa Rolls-Royce na nasa harapan niya. Dahan-daang tumalikod ang Rolls-Royce, pagkatapos ay ibinaba ang bintana nito at ang taong nasa loob ay tumingin kay Julius Reed, "Hindi naman ako napagkamalan na iba ka, di ba?" "Ikaw ay." Pinagmasdan ni Julius Reed ang binata sa kanyang harapan, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Si Cosmo naman ay tumalikod at naglakad palayo na nagkunwaring hindi niya kilala si Julius Reed, at tahimik na nagtago sa mga anino upang protektahan siya. "Ako si Yossar Davenport. Nagregalo pa nga ako nung pinakasalan mo si Kella Radcliffe." Bumaba si Yossar Davenport sa kotse, lumapit na may masayang tawa, "Sino ang mag-aakalang magkikita tayong muli? So, nandito ka rin ba para sa wine party?" Dahil doon mismo ang club, natural na ipinapalagay ni Yossar Davenport na naroon din si Julius Reed para dumalo. "Gusto ko sana, pero pinalayas ako ng mga gwardya, sinabing masyadong madumi ang kotse ko," sabi ni Julius Reed, na itinuro ang kanyang mahinhin na binili na magutan, na may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. "Damn! Ang mga bastos na ito, sundan mo ako." Magiliw na hinayla ni Yossar Davenport si Julius Reed papunta sa kanyang Rolls-Royce, "Kuya, ipapapasok kita. Kung gayon, ihahatid kita sa alok na iyon." Tumanggo si Julius Reed at umupo sa passenger seat.